Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1521 hanggang 1540. Kabanata 1521. 14 na bilyong US dollars. Sa taong ito, sa global GDP ranking, nasa ika-40 na pwesto ang Lion City, na mayroong GDP na 92.2 bilyong US dollars. Pagkatapos ng conversion, ang 14 na bilyong US dollar ay katumbas ng kabuuang yaman ng lipunan na ginawa ng mga tao ng bansa sa isang buwan. Sa meeting room, tumingin si Jasper kina Lord Alvarado at Kayden sa screen at ngumiti. Nagkatinginan silang tatlo, very relaxed ang expressions nila. Humikab si Lord Alvarado at nagsabi, "Bueno, kahit na napakaraming bilang nito, bakit wala akong nararamdaman pagkatapos itapon ito?" "Anong mayabang na poser?" Sa tabi ni Jasper, reklamo ni Henry. Tumawa si Lord Alvarado. Si Todd at Dean ay tahimik na nakaupo sa sulok. Ito ang lugar kung saan nag-usap ang tatlong big shot. Kwalipikado si Henry na makipag-usap sa kanila dahil sa kanyang espesyal na katayuan, ngunit magkaiba sila. Kung nagsalita ka ng hindi nag-iisip sa mga hindi naaangkop na sitwasyon, papagalitin ka dahil sa pagiging insensitive. Ngayong nakagawa na kami ng aming hakbang, titingnan namin kung ano ang gagawin ng Quantum Fund, sabi ni Kayden. Lilipat na sila ngayon. Sabay-sabay na natanggap ng tatlo ang balitang ito. Napatingin agad si Jasper sa trading screen, novel drama. Kinalaban nila tayo. Maging ang halaga ng perang ipinuhunan nila ay magkatulad. Nag-invest kami ng 14 billion US dollars at nag-invest sila ng 14.2 billion. Ganyan na ba sila kadesperadong kalabanan tayo? Ang boses ni Lord Alvarado ay ipinadala sa tainga nina Jasper at Kayden ng sabay-sabay sa pamamagitan ng online na tawag. Pagkatapos, bumagsak sila sa panandaliang katahimikan. Lahat ay naghihintay sa desisyon ni Jasper. Kung tutuusin, nagkasundo sila na this time si Jasper na ang final decision maker. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang mga katayuan, sa sandaling ito at sa bagay na ito, kailangan nilang makinig kay Jasper. Ito rin ang naging batayan ng pagtutulungan ng lahat. Hindi nagtagal si Jasper. He soon asserted, hindi pa panahon para sa totoong laban. Kung hindi, diretso silang pupunta sa mga sektor na kinakapos natin at makikipag-away sa atin. Ipagpatuloy natin ang pagsubok sa tubig. Anuman ang halaga ng kapital na ipinuhunan ng alinman sa amin o Quantum Fund, hindi namin posibleng lumampas sa laki ng mismong merkado. Dapat mong tandaan na ang Dow Jones Index ay nagkakahalaga ng 10 trilyong dolyar. Kaya, sa anumang transaksyon, ang pinakamalaking dealer ay ang mismong merkado. Iyon ay, ang 10,000 mga institusyon at retail na mamumuhunan na tumatakbo sa kanilang sariling mga interes. Ngayon ay sinusubukan naming makakuha ng maraming retail investors at institusyon hanggat maaari upang sundin ito. Depende talaga ito kung sino ang may pinakamalakas na loob, sabi ni Jasper na ikinapikit ng mga mata. Mayroong 12 ng mga tao sa sentro ng kalakalan ng Northeast City, 12 ng mga tao sa Harbor City, at wala pang 20 tao sa Waterhoof City. Natahimik silang lahat habang hinihintay ang huling desisyon ni Jasper. Mag-ikli ka. Kalmadong pinagmamasdan ng mga mata ni Jasper ang napakaraming data na ni-refresh bawat segundo sa screen. Lehman Investment Bank, Colossal Investments at Mainland Investment Bank. Ang tatlong investment bank na ito ay ang mga benchmark na stock sa sektor ng pagbabangko ng Dow Jones Index, at sila rin ang tatlong pinakamalaking capital giants sa Wall Street. Sila ang ating mga kaaway. Ibaba mo muna sila. Hindi bababa sa ibaba ang bawat isa sa tatlong bangkong ito ng 5% puntos. Kasunod ng pahayag ni Jasper, agad na nagpadala ng mga order ang mga negosyante sa tatlong trading center. Pagkatapos, ang mga broker ay kumilos ayon sa mga tagubilin ng galit na galit.
Hindi mabilang na walang laman na mga order sa mataas na presyo ng langit ang lumitaw sa mga stock ng tatlong investment bank na ito ilang segundo pagkatapos maglabas ng order si Jasper. Ang Dow Jones Index, na lumalakas dahil sa unang pagsubok sa pagitan ng Jasper at Quantum Fund, ay agad na nagbago sa gitna ng kaguluhan. Walang nag-iisip na ang JW Foundation, sa pangunguna ni Jasper, ang magsisimula ng unang opisyal na pag-atake sa tatlong investment bank. Kahit na ang pinakamahina sa tatlong investment bank na iyon, ang Lehman Investment Bank, ay may market value na 60 bilyong US dollars. Ang JW Foundation ay nag-issue ng isang pahayag ng layunin at sinasabi na gusto nilang gamitin ang kanilang sariling lakas upang labanan ang tatlong pinakarespetadong kapital na consortia sa Wall Street. Ang isang malaking bilang ng mga walang laman na order na may mataas na presyo ay ibinaba ng walang babala at ang mga presyo ng stock ng tatlong investment bank ay bumagsak. Kabilang sa mga ito, hindi lamang ang mga walang laman na order mula sa JW Foundation, kundi pati na rin ang mga walang laman na order ng iba pang mga hot money investor na sumusunod lang sa uso. Bukod dito, mayroon ding ilang institusyon at mamumuhunan na orihinal na may hawak ng mga stock ng tatlong investment bank na ito, ngunit umatras sila nang magsimulang maging hindi kasiya siya ang sitwasyon. Ang mga puwersa ay komplikado. Mayroong ilang mga tao na sinasamantala ang krisis para sa pansariling pakinabang at mayroon ding ilang mga pangahas na sumalungat sa uso. Nagkaroon ng lahat ng uri ng tao sa mundo. Matangkad na ipinakita ang pakikipaglaban at pandaraya laban sa iba sa merkado ng kapital kung saan sila o ang kabilang partido ay walang nakikitang anumang bagay. Naglunsad si Jasper ng pag-atake sa tatlong investment banks. Natanggap kaagad ni Rogers ang impormasyon. Sa oras na siya ay dumating sa screen ng computer, ang mga presyo ng stock ng tatlong investment bank ay nagsimulang bumaba. Ang pinakamaraming bumagsak ay ang Lehman Investment Bank, na bumaba kaagad ng 3%. Bilyon-bilyong dolyar sa tatlong investment bank ang sumangga. Hindi ko alam kung anong uri ng ekspresyon ang magkakaroon ng ating mga shareholder kapag nakita nila ang eksenang ito. Tumawa si Rogers. Bilang isa sa mga gumagawa ng desisyon ng Quantum Fund, inis na inis siya sa mga hindi mabata na investment bank na ito, ngunit hindi niya magagawa kung wala ang mga ito. Ang mga investment bank ay ang pinakamalaking customer para sa hedge fund tulad ng Quantum Fund, at sila rin ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Bukod dito, ito ay pinagsamang operasyon ng mga kapitalistang Wall Street. Ang tatlong investment bank na ito ay pawang mga pangunahing taga-suporta ng operasyon, kaya hindi niya kayang panoorin ang mga ito na namamatay ng walang ginagawa. Sundan mo siya. Bibilhin natin lahat ng sell order ni Jasper, mataray na utos ni Rogers. Pagkatapos lamang ng isang pangungusap, ang 10-10 bilyong dolyar ay unti-unting nagsimulang makipagkumpetensya at lumaban sa mga stock ng tatlong investment bank. Lumipas lamang ang kalahating oras sa unang araw ng pangangalakal. Sa sandaling ito, pinangangasiwaan ng Dow Jones Index ang dami ng kalakalan na karaniwang nahaharap sa 4 na oras lamang sa normal na kalakalan. Pinatunayan nito na ang merkado ay hindi normal na aktibo. Ang labanan sa pagitan ng maikli at mahabang panig ay nagsimulang unti-unting uminit. Sa sandaling ito, excited na tumingin si Valentine sa screen ng computer sa isang villa sa Norritos City. Pagkatapos, sinabi niya kay Conrad, Mr. Monty, opisyal na itong nagsimula. Opisyal na silang nagsimula. Sinulyapan ni Conrad ang nakakatakot na data ng transaksyon sa kanang sulok sa ibaba at mahinang sinabi, alam ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napabuntong hininga si Conrad. A year ago, si Jasper ay isang hamak na parvenu sa harap ko. Ngunit ang parvenu na ito ay natalo ako ng 3 beses sa loob lamang ng ilang buwan. Lubos nitong binago ang buhay ko. Ngayon, kinakatawan niya ang kapitalista sa Summerland para labanan ang mga kapitalista sa Wall Street sa stock market ng Estados Unidos. Ang bawat galaw niya ay makakaapekto sa direksyon ng daan-daang bilyong US dollars. Maimpluwensyahan din niya ang trilyon-dolyar na global capital market dynamics. At ako, tumawa si Conrad bilang panunuya sa sarili at sinabing, makakaupo lang ako dito habang pinapanood ko siyang nagtatayo ng mga skyscraper, pinapanood siyang nag-host ng mga party para aliwin ang mga bisita, at pinapanood siyang maabot ang ganap na rurok ng buhay. Bahagyang natigilan si Valentine. Pagkatapos, sinabi niya ng hindi namamalayan,
Ang susunod na pangungusap ay dapat na panoorin ang kanyang skyscraper na gumuho at panoorin siyang ganap na desyerto, tama ba? Umiling si Conrad at mahinang sinabi, hindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1522. Maaaring ang ilang mga tao ay walang ginagawa sa buong buhay nila, ngunit kapag may ganitong pagkakataon para sa kanila na hawakan ang kanilang kapalaran, nagiging mahirap para sa kanila na mahulog muli. Tiningnan ni Conrad si Valentine na walang magawa sa kanyang mga mata at bamantong hininga, bagaman ayoko aminin, talagang ganoong tao si Jasper. Inabot siya ng 1 taon upang makumplito ang akumulasyon ng yaman na hindi maaaring makamit ng iba sa 100 taon. Isang malaking kalungkutan para sa lahat ang isinilang sa parehong panahon ng isang tulad niya. Nalungkot si Valentine sa sinabi ni Conrad. Naniniwala siya na mayroon siyang magagandang kakayahan, ngunit ang dahilan kung bakit siya nalulumbay noon ay hindi pa siya nakakakilala ng isang master. Naging amo niya si Conrad. Gayunpaman, bigla niyang natuklasan na sa pagkakataong ito ay tila nagbago na ang isip ni Conrad, na noon pa man ay tiwala sa sarili at hindi nakayuko kahit gaano pa karaming mga pag-urong. Mr. Monty, isinilang ka sa isang marangal na pamilya. Naputol si Valentine nang itinaas ni Conrad ang kanyang kamay pagkatapos niyang simulan ang kanyang sentensya. Isinilang. Noon, maaari kong ipagmalaki ito sa harap ni Jasper, pero ngayon. Umiling-iling, sa halip na magpatuloy sa paksang ito, mahinang sinabi ni Conrad, maghihintay ako ng resulta sa pagitan ni Jasper at Fabian, sa puntong iyon ay sinadya kong maghintay ng magandang alok mula sa nanalo. Ngunit sa huli, pinalaki ko ang aking sarili. Sa kasalukuyan, ang bagay na ito ay walang katapusan na sublimated at ito ay naging isang paghaharap sa pagitan ng Summerland at Wall Street. Sa major event na ito, napakaliit na ng rule ko, kaya halos wala na ang halaga ko. Nag-isip si Valentine sa sinabi ni Conrad. Bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, Mr. Monty, sa tingin ko may gamit pa tayo. Oh, bahagyang tumaas ang kilay ni Conrad. Matapos tumigil sandali si Valentine at ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi niya, Mr. Monty, in all fairness, anong klaseng tao sa tingin mo si Fabian? Bahagyang sinabi ni Conrad, traidor, bisyo, at walang prinsipyo. Nang marinig ang tatlong salitang ito, napangiti si Valentine. Maya-maya lang ay nawala ang ngiti niya. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, si Jasper ay isang mapaghiganti na tao, pabayaan ang isang tulad ni Fabian. Ang lahat ay tumitingin sa Jasper at sa stock market ng Estados Unidos ngayon, ngunit pinabayaan nila si Fabian, na sa asensya, ay ang nanguna kay Jasper upang labanan ang Wall Street. Para sa akin, si Jasper ang siyang pinakamahusay na nakapag-take advantage sa sitwasyong ito. Sa pilitan niyang kinuha ang kalunos-lunos na sitwasyon na dapat ay nagtulak sa kanya sa desperasyon at binago ito sa mapusok na pagkilos na ito ng pagbibigay ng lahat para sa bansa at sa mga tao. Habang sinasabi niya ito, tumawa si Valentine. Lumapit siya kay Conrad at nagpatuloy, ngayon ay kay Jasper ang atensyon ng lahat at wala nang pumapansin kay Fabian, na siyang pasimuno ng insidente. Baka ito ang gusto ni Fabian. Mr. Monty, sinabi mo rin na traidor na tao si Fabian. Ang nasabing tao ay dumanas ng napakalaking kawalan sa pamamagitan ng mga kamay ni Jasper habang ang Empire Meat na kanyang itinatag ay nasunog sa lupa. Sa tingin mo magno-novel drama siya. Handang magdusa nito sa katahimikan. Ang mga salita ni Valentine ay naging sanhi ng pagmumuni-muni ni Conrad, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kawalan ng katiyakan. Sa aking opinyon, dapat ay patuloy tayong manatili sa tabi ni Fabian. Naglakas loob akong mag-conclude na dapat may sarili siyang plano, at ang planong ito ay ganap na mabisyo at maaaring magbigay ng nakamamatay na suntok kay Jasper. Sa sandaling iyon, maimpluwensyahan mo ang resulta, Mr. Monty. Pinagsalikop ni Conrad ang kanyang mga daliri at inilagay sa ilalim ng kanyang baba. Ito ang signature movement niya kapag nag-iisip siya. Hindi na nagkomento si Valentine pagkatapos niyang sabihin iyon, at sa halip ay tahimik na naghintay para makapagdesisyon si Conrad. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Conrad at pumunta sa bintana. Pagkatapos, binuksan niya ito ng pilit. Sa labas,
Ang malamig na hangin ay umuungal at sumugod sa orihinal na mainit at mapurol na silid, na nagparamdam sa isang tao na ang kanilang buong espiritu ay na-refresh. Matapos huminga ng malalim sa malamig na hangin, bumulong si Conrad, napakalamig ng taglagas. Habang sinasabi iyon ay tumawag si Conrad. Maya-maya, nag-connect ang tawag. Mr. Atticus, may pagkakataon pa ba akong makasama ka? Mukhang nagulat din ang nasa kabilang dulo ng telepono. Ikaw lang ang taong gustong makita ako ngayon. Nagmula sa kabilang dulo ng telepono ang nagtatampo na boses ni Fabian. Nakangiting sinabi ni Conrad, lahat ng tao sa mundo ay napakababaw ng mga pangitain. Pagkatapos hugasan ng tubig ang buhangin, lumabas ang tunay na ginto. Karaniwan, ang mga huling nakatayo ay palaging ang mga matatalinong tao na may pangmatagalang pananaw. Kahit na hindi ako masyadong matalino, at least, may vision pa rin ako. Tumawa si Fabian, nawala ang kalungkutan sa tono niya. Sabi niya, okay, very good, very good. Conrad, nahuli mo talaga ako. Pumunta ka kaagad sa Harbor City at personal kitang susunduan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1523. Tulad ng ginawa ni Conrad sa pinakamaagang paglipad patungo sa Harbor City, ipinagpatuloy ng stock market ng Estados Unidos ang unang araw ng pangangalakal nito at pumasok sa pinakakapanabik at matinding yugto. Pinapatuloy pa rin namin ang pagkukulang sa mga investment bank. Sa loob ng trading center ng Waterhoof City, bahagyang kumunat ang noo ni Lord Alvarado na balak din niyang magpuyat. Pagharap sa mga tagubili na ibinigay ni Jasper, tumingin si Lord Alvarado sa munting prinsipe na nakaupo sa tapat. Nag-aaral siyang mabuti ng isang gogam-ibok. Wala ka bang sasabihin? Hindi lang pera ko, may stake ka rin, hindi nasisiyahang sabi ni Lord Alvarado. Nakatingin pa rin ang munting prinsipe sa librong hawak niya na para bang may natuklasan siyang malaking lihim dito. Sa kabila nito, tumugon siya sa nababagabag na puong Alvarado. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa mga ngalakal na naghihintay ng kanyang order, sundin ang utos mula sa Norritos City. Nakahinga ng maluwag ang negosyante, tumalikod, at agad na tumakbo palabas ng opisina, novel drama. Naging masigla at maingay na naman ang trading hall sa labas, ngunit sa loob ng opisina, tahimik pa rin. Malungkot na tinitigan ni Lord Alvarado ang munting prinsipe at sinabing, ano ang kahulugan nito? Bakit mo ako pinapanatili sa tenterhooks? Kung gusto mong maglaro ng ganito, hindi na kita paglalaroan, okay. Napabuntong hininga ang munting prinsipe. Sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang libro at iniangat ang kanyang ulo. Sinabi niya kay Lord Alvarado, bakit ka nag-aalala? Bakit ako nag-aalala? Natuwa si Lord Alvarado. Ikaw at ako ay naglagay ng kabuuang 20 bilyon dito kasama na ang leverage. Kung hindi tayo mag-iingat, tayo ay masusunog. Wala akong pakialam sa una. Sa sobrang laki ng pera, hindi hihigit sa 5 billion ang principal ko. Worst comes to worst, hahayaan ko na lang. Pero anong ginagawa ngayon ni Jasper? Desperado niyang hiniling sa amin na i-short ang Colossal Investment Bank. Nasaan ang kanyang pangunahing pondo? Lahat sila nag-F***ing para kainin ang mga buy order ng Quantum Fund. Anong ginagawa ng batang iyon? Talaga bang ginagawa niya kaming kalokohan pagkatapos niyang sabihin na makipagtulungan kami sa kanya? Hiniling niya sa amin na hawakan ang positibong pressure habang siya ay pumupunta at galit na nilalamon ang mga buy order mula sa Quantum Fund. Nandito lang ba tayo para gawin ang maruming gawain para sa kanya habang nagniningning siya doon? Buntong hininga. Biglang napabuntong hininga ang munting prinsipe. Nang marinig ang buntong hininga na ito, napakunot ang noo ni Lord Alvarado. Itigil mo na ang pagiging mapanghusga. Para kang Pyle. Pagod na ako sa inyo. Worth it ba ito? Kung may sasabihin ka, isubo mo lang. Hindi ka ba nagsasawa sa pag-uugali ng ganito? Kahit hindi ka pagod na ako. Sa sobrang galit ni Lord Alvarado ay gusto niyang sipin ang munting prinsipe. Sa ngayon, naramdaman niya na ang init ng ulo nilang lahat ay hindi maihahambing kay Henry lamang. Kung pagod ka, pagod din ako para sa'yo. Sinulyapan ng munting prinsipe si Lord Alvarado at mahinang nagsabi, kailan mo mapipigilan ang pagiging mainitan ng ulo?
Dati mas magaling ka at kaya mong tiisin ang ganoong sitwasyon sa loob ng 2 o 3 araw. Ngayon, unang araw pa lang, hindi mo na matiis. Sumagot si Lord Alvarado na may pagtatampo, ginagamit ako ni Jasper para harangin ang mga bala, kaya paano ako hindi magagalit? Kaya nga sinasabi ko sa iyo na makakuha ng mas propesyonal na kaalaman kapag libre ka, hindi ka makakasama. 10 kayong magkasama ay hindi man lang may kumpara sa isang Jasper sa financial stock market. Kaya bakit mo kino-question ang desisyon niya? Galit na galit si Lord Alvarado nang marinig niya ang sinabi ng munting prinsipe. Bakit? Hindi ba ito ay isang malinaw na katotohanan? Kailangan ko ba ng dahilan para maging ganito? Kumalma ka, malambing na sabi ng munting prinsipe. May sariling plano si Jasper. Ngayon, wala tayong kailangang gawin, sundin lang ang mga tagubilin na ibinigay niya, at pagkatapos ay ayusin ang ating mga tao na isagawa ito. Kumunat ang noo ni Lord Alvarado. Madilim ang mukha niya at hindi siya umimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1524. Tumayo ang munting prinsipe, tinapik si Lord Alvarado sa balikat, at ngumiti. Alam kong hindi mo maiintindihan, pero dapat may sariling plano si Jasper. Sa pagkakaintindi ko sa kanya, siya ang magkukusa para ipaliwanag ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Lord Alvarado. Sa tingin ko na brainwash ka niya. Pagkasabi niya noon ay nakarinig sila ng biglang katok sa pinto bago ito bumukas. Isang nasa sabik na negosyante ang pumasok at nagsabi, "Munting prinsipe, Lord Alvarado, gumawa ng malaking hakbang ang Quantum Fund." Sa sandaling ito, sa Dow Jones Index, ang buong Dow Jones Index ay tumalon. Ang JW Foundation, bilang pangunahing panandaliang manlalaro, ay itinuon ang lahat ng lakas nito sa mga board ng ilang malalaking investment bank tulad ng Colossal, Mainland, at Lehman. Ang Quantum Fund, bilang pangunahing puwersa ng maraming partido, ay nakatuon sa pagpapatatag ng presyo ng stock ng bangko. Pagkatapos nito, hahanapin nila ang sektor na nangunguna sa pagbaba. Tila nagkaroon ng malalim na pagkakaunawaan ang dalawang panig sa isa't isa. Kung hinahangaan mo ang mga stock na bumabagsak, ako ay kukuha ng mga stock na tumataas. Bagamat sila ay kumikilos ng kabaligtaran sa isa't isa, ang kanilang layunin sa paggawa nito ay nakakagulat na pare-pareho. Sinusubukan nilang impluwensyahan ang takbo ng buong Dow Jones Index gamit ang kanilang kapangyarihan. Ang pagbabagong ito sa kalakaran sa merkado ay higit na makakaapekto sa kumpiyansa ng mga retail na mamumuhunan at institusyon na may mainit na pera. Alam na ang mga tao ay likas na may kaisipan ng kawan. Ito ay bilang karagdagan sa katotohanan, na ang kalakaran ng merkado ay kumakatawan sa hindi direktang paligsahan sa pagitan ng JW Foundation at Quantum Fund sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, habang papalapit sila sa ika-4 na oras mula nang magbukas ang merkado, ang Quantum Fund ay tila medyo naiinip. Isang malaking buy order ang biglang lumitaw para sa 3 investment bank, na Colossal, Lehman, at Mainland. Nilamon nila ang walang laman na mga order na nauna nang inilagay ng munting prinsipe at ni Lord Alvarado sa ngalan ng JW Foundation. Hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, ang Quantum Fund ay determinado sa oras na ito. Ayon sa pagsusuri ng Intelligence Division, sa pagkakataong ito ang Quantum Fund ay namuhunan ng hanggang 18 bilyong US dollars. Mukhang binabalaan nila kami na ang mga stock ng 3 investment banks ay ang kanilang bottom line at hindi sila dapat hawakan, kung hindi, sisimulan nila ang mapagpasyang labanan. Maririnig ang mga salita ni Jake habang nakatayo si Jasper sa gitna ng trading hall na nakahalukip-kap. Nakatingin siya sa screen na ang mga numero ay patuloy na nagbabago at ang data stream ay patuloy na nagre-refresh. Hindi na nagsalita si Jake pagkatapos ibigay ang ulat, lalong hindi nagpahayag ng sariling opinyon. Kung nandyan si Jasper, ang kailangan lang niyang gawin ay ipaalam kay Jasper ang impormasyong na-summarize ng kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, gagawin ni Jasper ang huling desisyon. Maliban kung magtanong si Jasper, hindi kailanman magkukusa si Jake na ipahayag ang kanyang paghatol upang hindi maputol ang takbo ng pag-iisip ni Jasper. Bumaba ng 4.8% ang Lehman Investment Bank, bumaba ng 3.2% ang Mainland Investment Bank, at 1.1% lang ang Colossal Investments. Bahagyang napasimangot si Jasper at sinabi,
Medyo nahihiyang paliwanag ni Jake. Dahil hindi pa dumarating ang aming pangunahing pondo, talagang mahirap maghanda para sa mga hakbang ng Quantum Fund. Tulungan ang Waterhoof City na makuha ang ilan sa pressure, at sa parehong oras, sabihin sa kanila na umatake gamit ang lahat ng mayroon sila. Ito ang unang counterattack ng Quantum Fund. Kung atras tayo, lahat ng dati nating pagsusumikap ay walang saysay, utos ni Jasper. Wala pang kalahating segundo ay nag-alinlangan si Jake, pagkatapos ay tumanggo siya at sinabing, "Oo, gagawin ko kaagad, novel drama." Ang balita ay naihatid sa Waterhoof City sa lalong madaling panahon. Matapos malaman ang tungkol sa desisyon ni Jasper. Thud. Sinipal ni Lord Alvarado ang basurahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1525. Ano ang ibig sabihin ng lane? Saway ni Lord Alvarado. Ang maliit na prinsipe ay tumayo sa isang tabi at sinabing patago, sundin ang mga tagubilin mula sa Nauris City. Maingat na sinulyapan ng mga ngalakal ang mukha ni Lord Alvarado. Saglit siyang nag-alinlangan, saka tumalikod at pumasok sa trabaho. Sa sandaling ito, ang dalawa ay naglalakad patungo sa trading hall mula sa opisina, ngunit upang hindi maapektuhan ang gawain ng koponan, tumayo sila sa sulok ng bulwagan. Royal, alam mo bang kailangan nating gumastos ng hindi bababa sa 1/3 ng ating mga pondo upang labanan ang Quantum Fund pagkatapos ng sinabi ni Jasper? Malamig na sabi ni Lord Alvarado. Oo. Tumango ang munting prinsipe at idinagdag, hindi ganoon kalaki ang 1/3, malamang na matatalo tayo ng 2/5. Hindi ito ang paraan para gawin ito. Malungkot na sabi ni Lord Alvarado. Ang bahagi ng pangunahing pondo mula sa lungsod ng Norites ay lumipat din dito, na nagpapatunay na kahit papaano ay determinado si Jasper na talunin ang counterattack ng Quantum Fund at hindi niya ikaw at ako ang pinupuntirya, ang mahinang sabi ng munting prinsipe. Siya ay nakikipaglaro lamang ayon sa mga kondisyon, panunuyan ni Lord Alvarado. Alam ko na asar siya noong una kaming nag-propose na bawiin ang kontrol sa pondo, pero hindi na lang siya nagsalita. Ngayon, sa wakas ay nakaisip na siya ng paraan para makaganti siya, novel drama. Palagay ko hindi, umiling ang munting prinsipe. Hindi si Jasper ang uri ng tao na hindi makatwiran at mag-iipon ng kaunti para lang mawalan ng malaki. Nauunawaan niya kung ano ang kahihinatnan kung sinasadya niya ito, kaya ano ang mapapakinabang sa kanya kung ipagkanulo niya tayo. Sa tingin mo ba makakaasa siya sa Harbor City? Napaka-unstable din ng Harbor City at maaaring hindi ganap na sundin ang mga salita ni Jasper. So, kung ipagtaksilan niya tayo, sarili niya lang ang maaasahan niya. Ngumuso si Lord Alvarado at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. In short, hindi tayo pwedeng maging puppet niya. Ang munting prinsipe ay tumingin kay Lord Alvarado at walang pakialam na sinabi, hinihikayat kitang mag-isip ng mabuti. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng tabing ng kooperasyong ito, kinakatawan namin ang core ng Summerland Capital. Kung matatalo tayo pagkatapos sumunod sa mga utos, ito ay dahil wala tayong mga kinakailangang kasanayan, ngunit kung matalo tayo dahil sa panloob na hidwaan, sa palagay mo kaya ng mga Alvarado ang galit ng Swallow Capital kung maghahanap sila ng masisisi. Ngumisi si Lord Alvarado. Royal, huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Lahat ay nasa iisang bangka. Walang mas inosente kaysa sa isa. Bakit mo kailangang magpanggap na napakaranggal at banal? Payag ka ba talagang maging baril sa kamay ni Jasper? Kailan pa naging matuwid ang tagapagmana ng Royals of Waterhoof City? Oo, hindi tayo nang ahas na ipagkanulo ni Jasper, ngunit sino ang nakakaalam kung sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para pahinin ang ating impluwensya? Ito ay isang matuwid na pagsasabuatan, at ito ay makikinabang lamang sa kanya. Kaya bakit hindi niya gagawin? I don't care how his character is, since there is a possibility that is the case, I must respond. Habang nakikinig sa mga salita ni Lord Alvarado, malumanay na sumagot ang munting prinsipe, matagal na ang nakalipas, nilapitan namin ang baldado na si Brown para pag-usapan ang 3 pamilyang nagtutulungan para mag-apply para sa Olympic venues. Tumanggi ang baldado na si Brown bago pa man kami magkita. Naaalala mo ba ito? Nang biglang banggitin ng munting prinsipe ang hindi kaugnay na pangyayari, medyo nainas si Lord Alvarado, ngunit inaliw pa rin niya ito.
I do. Paano ko makakalimutan? Napaka-poser ng baldado na si Brown. Ang maliit na prinsipe ay tumingin kay Lord Alvarado na nag-iisip at sinabi, tinanggihan niya kami noon dahil sinabi niya na kaming tatlo ay hindi angkop para sa pakikipagtulungan, at sinabi niya na makikipagtulungan siya sa sino man maliban sa amin. At the time, akala ko rin poser siya. Ngayon ay tila mas matalino ang baldado na si Brown kaysa sa iyo at sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1526. Ang mga taong katulad namin ay may magkatulad na background, magkatulad na katayuan, at maging katulad na mapagkukunan. Sa unang tingin, parang natural na magka-partner kami. Ngunit dahil ang lahat ay magkatulad, napakaraming mga kadahilanan upang isaalang-alang kapag kami ay nakikipag-ugnayan, at walang sino man ang kumbinsido sa layunin ng ibang tao. Ang tanging tao na maaasahan natin ay ang ating sarili. Matagal na itong nakita ng baldado na si Brown, kaya tumanggi siyang makipagtulungan, ngunit hindi namin naiintindihan. Ang munting prinsipe ay tumingin kay Lord Alvarado na may malungkot na ekspresyon at mahinang nagsabi, tingnan mo, ang sinabi niya ay nagkatotoo ngayon. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Lord Alvarado. Isang binata na nakaupo sa wheelchair na may mainit na ngiti ang bumungad sa kanyang isipan. Matapos tahimik na tawagin siyang halimaw, inalis ni Lord Alvarado ang kaisipang ito. Sige, sabihin mo lang sa akin, makikipagtulungan ka ba sa akin o hindi? Anong gagawin mo? Tanong ng munting prinsipe. Gagawin na lang namin ang gusto ni Jasper na gawin namin, kung hindi, mahirap ipaliwanag ang sarili namin kapag nagtanong siya tungkol dito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa amin na mag-isyo ng aming sariling mga order sa parehong oras, tulad ng pag-withdraw ng isang bahagi ng mga pondo at paggamit nito upang bilhin ang mga stock na inaasam ng Quantum Fund. Sa isang banda, ito ay posibleng makabawi sa ating mga pagkalugi, at sa kabilang banda, maaari itong ituring bilang paglalagay ng presyon sa Quantum Fund. Narinig ng munting prinsipe ang mga salitang ito at nagmuni-muni saglit nang si Lord Alvarado ay naiinip na sa paghihintay, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, oo, ngunit kailangan mong gumawa ng mabuti. Hindi pa ngayon ang oras para magkaaway kayo ni Jasper. Mataimtim na tiningnan ng munting prinsipe si Lord Alvarado. I don't recommend that you have fallout with Jasper hanggang sa matapos ang usaping ito. Hindi ito maganda para sa iyo, maintindihan mo. Ngumisi si Lord Alvarado. Tingin mo bobo ako. Bakit naman ako makikipag-fallout sa kanya ngayon? Ang mga nakatataas ay binibigyang pansin siya ngayon, ngunit kailangan kong gawin ang isang bagay nang hindi naaapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon. Pwede bang pigilan ako ni Jasper na gawin iyon? Pagkatapos magsalita, tumalikod si Lord Alvarado, tinawag ang mga ngalakal, at binigyan siya ng maingat na utos, novel drama. Ang Dow Jones Index ay mabilis na nagbabago, at malaking halaga ng mga pondo ang nagtutulak ng malaking pagtitipon at pagsingaw sa bawat minuto at segundo. Ngayon ay isang kapana-panabik na araw para sa mga namumuhunan sa Dow Jones Index. Madalang na nagkaroon ng market na maaaring magpabangkarote sa napakaraming tao sa isang iglap, at kasabay nito, papataasan ang netong halaga ng ibang tao. Ang tunggalian sa pagitan ng JW Foundation at Quantum Fund ay naging mas matindi sa paglipas ng panahon. Nang magsimulang pumasok ang mga puwersa sa magkabilang panig sa mga merkado ng tatlong mga bangko ng pamumuhunan upang labanan, ang madugong labanan ng kapital na ito ay nagsimula ng walang babala. Ang malaking trendline ng buong market ay nag-iiba-iba na may malalaking alon na daan-daang milyon o kahit bilyon-bilyong dolyar bawat minuto. Sa ilalim ng gayong marahas na bagyo, ilang retail investor ang unang nawalan ng hawak at naalis sa merkado. Unti-unti, lumitaw ang isang bihirang sitwasyon na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mga mahalagang papel sa tatlong mga bangko ng pamumuhunan. Ang bilang ng mga mangangalakal ay bumababa, ngunit ang mga posisyon ng mga nabubuhay na mangangalakal ay lumaki. Ang mabangis na labanan sa pagitan ng JW Foundation at Quantum Fund ay biglang nagtaas ng mga hadlang sa pagpasok para sa tatlong stock ng investment bank na ito. Sa kalaunan, naging ganoon ang sitwasyon na ang malalaking retail na mamumuhunan o institusyon na walang higit sa $100 milyong ay hindi magiging karapat-dapat na lumahok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1527.
Ang magulong alon ng pamilihang pinansyal ay natakpan ng katahimikan ng gabi. Bilang ubod ng kaguluhan sa pananalapi na ito, si Jasper ay may hawak na isang tasa ng matapang na tsaa sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay mahigpit at seryoso. Maaasahan ba ito? Tanong ni Jasper na nakatitig kay Jake na nakatayo sa harapan niya. Mataimtim na tumango si Jake at sinabing, pagkatapos ng 3 paghahambing na pagsusuri, sa wakas ay natukoy namin na ito ang kaso. Biglang hindi na kinaya ni Henry ang katabi niya. Hey Kirst, yung mga anak ng B***, matagal ko nang nakikita na hindi sila maaasahan. Oo naman, nasiraan sila ng loob sa kritikal na sandali na ito. Damn this to hell, hindi natin sila dapat patawarin ng ganoon kadali. Napangiti ng mapait si Jake, Mr. Batas, ang pangunahing problema ngayon ay wala silang ginawa sa labas, at naisakatuparan nila ang lahat ng mga utos na inilabas ng Norritos City. Kakamobilize lang nila ng maliit na bilang ng mga pondo para magtrabaho laban sa amin, at talagang wala kaming dahilan para akusahan sila ng sobra. Habang sinasabi niya ito, sumulyap si Jake sa mukha ni Jasper. Wala siyang nakitang kakaiba kaya nagpatuloy siya, sa pagtatapos ng araw, pera nila iyon. Sa tingin mo ba ito ay tama? Novel drama. Labis na hindi nasisiyahan si Henry. Ang pinakaayaw niya ay mga backstabbers. Nagmura siya, nakikita ko sa isang sulyap ang kanilang mga panlilinlang. Natatakot lang sila na mawalan sila ng labis na pera at gustong kumita ng kaunting kita, ngunit ito na ba ang panahon para magbulsa ng dagdag na pera? Naglalagay sila ng mga mani, ngunit natatakot silang mawala ito. Ang pagkawala ng ating. Umabot na ng 15% ang main funds dito pero may nasabi ba tayo? Kung ganyan ang tingin ng lahat, sige, huwag na nating gawin ito. Gumawa ng kayamanan sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay maglinis at tumakas. Natuwa naman si Jasper. Sabi niya, tumahimik ka. Naasar si Henry na sumagot, calm down. Galit ako sa'yo, pero napakalma mo. Actually, hindi maiiwasan ang ganitong bagay. Matagal ko nang inaasahan ito, ngunit hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Umiling si Jasper at sinabing, lahat ay makasarili, hindi pa banggitin sa napakalaking okasyon. Sa ganoong kalaking sitwasyon, ang pinakamadaling kilusan ay magbibigay sa kanila ng malaking tubo. Ilang tao ang makakayanan ang toksong ito. Higit pa rito, kung susundin mo ang pangkalahatang sitwasyon, ang mga tao ay talagang nalulugi. Kaya kung gumawa ka ng isang bagay ng pribado at siguraduhing hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, maaari mong mabawi ang bahagi ng pagkalugi. Ito ay naiintindihan. Ibinaba ni Jasper ang kanyang tasa, pinunasan ang kanyang mga pisngi, at nagpatuloy, nang hilingin nilang makontrol muli ang mga pondo, alam kong kalokohan ang umasa sa iba. Ngumuso si Henry at sinabing, kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon? Wala akong plano. Umiling si Jasper. Bihira niyang aminin na wala siyang magagawa. Si Lord Alvarado man o ang munting prinsipe, sila ay kasalukuyang kakampi natin. Sa ilalim ng saligan na tayo ay mas mahina kaysa sa quantum fund, kailangan nating iwasan ang anumang pag-uugali na maaaring humantong sa panloob na salungatan. Gastos. Ngunit ang ginagawa nila ay nagdudulot ng panloob na salungatan, galit na sabi ni Henry. Napangiti ng mapait si Jasper, so what? Hindi sila ang pinuno, ako. Sa makatuwid, kailangan ko munang ipagpatuloy ang pagkawalang ito. Sa tingin ko ay nakilala na nila ito, at iyon ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ng buong tapang, malamig na ngumuso si Henry. Tumango si Jasper at sinabing, may punto ka dyan. Pero lahat sila ay matalinong tao pagkatapos ng lahat. Alam nila kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Isa pa, sigurado sila kung saan ang limitasyon kapag may ginawa sila. Isa lang ang requirement ko at isang bottom line para sa kanila. Kailangan nilang ganap na isagawa ang lahat ng utos ng Norritos City, kung hindi, haantong ito sa agarang pagbagsak. Nang sabihin ito ni Jasper, tinapik niya ang balikat ni Henry, saka ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi sila mananatiling masaya ng matagal. Kapag nasimulan na natin ang laban, baka ma-realize nila na masyado silang matalino para sa kanilang kapakanan. Dahil sinabi mo ito, ano pa ang magagawa ko? Sabi ni Henry na parang asar. Lumingon si Jasper at sinabi kay Jake,
ituloy mo silang bantayan. Kahit na hindi namin sila haharapin sa ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi namin kailangan ng impormasyon tungkol sa Waterhoof City. Huwag palampasin ang anumang bagay. I-report agad sa akin kung may mga update. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1528. Kailangan munang magdusa ng kaunti ang lahat. Tumanggaw si Jake at sinabing, naiintindihan ko. Ang pangalawang umalis ni Jake, lumapit si Dean. May ngiti sa labi si Dean, mukhang napakabait at madaling kausap. Mr. Lane, madaling araw na, hindi na talaga ako makatagal, kaya babalik muna ako at magpahinga. Magalang na sabi ni Dean. Tumanggaw si Jasper at sinabing, aayusin ko na may magbabalik sa iyo. Hindi na kailangan. Kinawayan ni Dean ang kanyang kamay at sinabing, lahat ay sobrang abala, kaya hindi ko guguluhin ang sinuman. Anyway, hindi naman kami masyadong malayo sa hotel. Okay lang na bumalik ako mag-isa. Ngumiti si Jasper at sinabing, sige, bumalik ka na pagkatapos mong makapagpahinga ng mabuti. Siyempre, karangalan ko na makasali sa napakagandang kaganapan. Magalang na tumanggaw si Dean kina Jasper at Henry bago ito tumalikod para umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper habang nakatingin sa likod ni Dean. Henry, biglang tumawag si Jasper. Anong mali? Maya-maya ay bumalik sa katinoan si Henry na medyo nataranta dahil sa pagod at nagtanong. May pakiramdam ka ba na si Dean ay mas mailap kaysa kay Lord Alvarado at ang munting prinsipe na pinagsama pagdating sa antas ng gulo at panlilinlang? Sabi ni Jasper. Ngumuso si Henry at sinabing, gago ka ba? Kaya kung patayin ang bagay na iyon sa isang sampal lang, pero kinukumpara mo siya sa dalawang bastos na iyon. Hindi mo masasabi yan. Umiling si Jasper. Makapangyarihan ang munting prinsipe at Panginoong Alvarado, ngunit malinaw ang kanilang intensyon. Hindi sila gagawa ng anumang tahasang mali dahil ang halaga ng mga pagkakamali ay masyadong mataas. Ang mga matalinong tulad nila ay hindi gagawa ng anumang katangahan. Pero hindi tama ang pakiramdam ni Dean sa akin. Naging seryoso rin si Henry nang mapansin niya kung gaano kaseryoso si Jasper. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabing, iwan mo na ito sa akin. Oh, nagulat si Jasper kay Henry. Nagalit ito kay Young Master Lo. Anong ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba ako ay walang iba kundi isang walang kwentang pangalawang henerasyon na ang alam lang gumawa ng gulo? Novel drama. Hindi. Mabilis na tinanggihan ni Jasper ang naisip. Huwag kang mag-alala. Baka wala na akong magawa, pero simula bata pa lang ako nag-practice na ako kung paano bumubuntot at magbantay sa isang tao. So I won't fail when it comes to this guy, pakiramdam ni Henry. Nasiyahan sa kanyang sarili. Pumalakpak siya at bumangon. Aniya, hindi naman ako kailangan dito, kaya kailangan kong maghanap ng gagawin. Okay lang kung walang gagawin si Dean, pero kung gagawin niya, I promise I will get to the bottom of it for you. Okay, ngumiti si Jasper at tinanggap. Damn, bakit pakiramdam ko nahulog ako sa bitag mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1529. Sa isang palengke na may malaking halaga ng pondo, maraming maliliit na detalye ang madaling nakaligtaan ng dalawang panig sa labanan. Gayunpaman, ang agwat sa lakas sa pagitan ng mga koponan ay madalas na nakalagay sa kung gaano sila kahusay sa mga micro-movement na ito. Sa digmaang pinansyal, ang isang may karanasang koponan ay maaaring ganap na durugan ang isang koponan na may kaunting karanasan. Ang lakas nito ay nakasalalay sa pagiging detalyado at profesionalismo nito. Sa sandaling nagsimulang kumilos ang sentro sa Waterhoof City Center, pinagsama-sama ng punong tanggapan ng Quantum Fund sa Wall Street ang nauugnay na impormasyon. Tiningnan ni Rogers ang ulat sa kanyang mga kamay gamit ang kanyang asol na mga mata. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, sigurado ka ba? Alam ni Rogers na walang kaparerikan ang tanong na ito, novel drama. Ang propesyonal na pangkat na pinalaki niya mismo ay hindi magpapakita ng mga resulta sa kanyang mga mata nang hindi kinukumpirma ang pagiging tunay ng kanilang iniulat. Ang sinumang may lakas ng loob na gawin ito ay matagal nang sinibak. Tamang-tama, ang nasasakupan ay masusing sumagot, talagang sigurado kami. 12 minuto ang nakalipas, ang sentro sa Waterhoof City ay biglang namahaji ng halagang $200 milyong sa mga pondo,
na nahati sa 13 mga posisyon, na dumaloy sa parehong mahabang direksyon tulad ng sa amin. Ang 13 posisyon na ito ay binuksan sa loob ng 3 minuto ng bawat isa, at ang mga pondo ay nakakalat ng hindi regular. Ngunit sa loob ng 12 minutong ito, ang 13 posisyon na ito ay nakakuha ng higit sa 30 milyong US dollars para sa sentro sa Waterhoof City. Batay sa kasalukuyang katalinuhan, naniniwala ang aming mga analyst na may mga dahilan upang maniwala na ang mga tao sa sentro sa Waterhoof City ay nawalan ng tiwala sa sentro sa Norritos City. Sa kabila ng napakalaking kawalan, nakagawa sila ng ilang ideya para mapanatili ang kanilang sariling lakas. Natigilan ang nasasakupan ni Rogers nang sabihin niya iyon. Pagkatapos, nagpatuloy siya, ngunit hindi rin natin maaalis ang posibilidad na ito ay isang bitag. Sa kasalukuyan, ang aming pangkat ng pagsusuri ay gumagawa pa rin ng isang predictive na modelo upang matukoy kung ito ay isang bitag. Nilalayon naming alamin kung ano ang malamang na layunin ng Jasper at Co para sa taktikang ito, ngunit aabutin ito ng ilang oras. Very good, at least nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Nasiyahan si Rogers. Ngunit nalampasan mo rin ang isang punto. Noon pa man ay iniisip ko na ang mga tao mula sa Summerland ay napakamakasarili at sila lamang ang nagmamalasakit sa kanilang sarili dahil sila ang mga taong pinakasanay sa paghahanap ng panloob na alitan sa mundo. Haha, anumang oras ay malalantad ang kanilang pagiging mababa. Pinalakpakan ni Rogers ang kanyang mga kamay at sinabing, ito ay isang magandang entry point. Dalhin sa akin ang lahat ng data ng transaksyon ng center sa Waterhoof City ngayon. Sa tingin ko, oras na para magdagdag ng kaunting saya sa nakakainip na larong ito ng mga kapitalista. Ang kanyang nasasakupan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagsabi, hindi mo ba iisipin ang posibilidad na ito ay isang bitag? Tahimik na sinabi ni Rogers, syempre, isinasaalang-alang ko ito, ngunit mas hilig kong maniwala na ito ay dahil sa mababang katangian ng mga taong Summerland. Malalaman natin kung ito ay isang bitag o hindi sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang simpleng paggalaw. Kung ito ay isang bitag, maaari nating ituring ito bilang maagang pag-iwas, ngunit kung hindi, maaaring may problema si Jasper sa pagkakataong ito. Bilasan mo at kunin mo sa akin ang lahat ng data mula sa sentro sa Waterhoof City. Oo, nang marinig ito, agad na tumakbo ang kanyang nasasakupan para kunin ang datos. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang lahat ng data ng transaksyon ng sentro sa Waterhoof City mula noong pagbubukas ay nakolekta at ipinakita kay Rogers. Pinagdikit ni Rogers ang kanyang mga daliri at inilagay sa ilalim ng kanyang baba. Pagkatapos, tiningnan niyang mabuti ang datos. Batay sa surface level, maliban sa 200 milyong US dollar na inilipat nila mahigit 10 minuto na ang nakalipas, ang iba pang mga transaksyon ay ganap na nakasync sa center sa Norritos City. Kahit hanggang ngayon, tapat nilang ipinapatupad ang utos mula sa Norritos City. Ito ay hindi isang bitag. Ito ay mula sa taong namamahala sa sentro sa Waterhoof City. Nagkakaroon sila ng ibang ideya. Napaka-experience ni Rogers at nakapagdesisyon kaagad. Sabihin sa kanila na bantayan ang sentro sa Waterhoof City. Sisirain muna natin sila. Natupad ang utos ni Rogers sa isang kisap mata. Ang sitwasyon sa Dow Jones Stock Market ay nagdusa ng direktang implant at agad itong nagbago ng malaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1530. Ang mga kapitalista sa Wall Street, na pinamumunuan ng Quantum Fund, ay nagbago ng mga taktika at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa ilang iba pang mga stock. Samantala, ang ilang mga stock na ito na nahaharap sa matinding pag-atake ay, hindi nakakagulat, ang lahat ng mabibigat na industriya na ang sentro sa Waterhoof City ay responsable para sa. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinakita ng Quantum Fund ang mabangis nitong mga pangil bilang ang nangungunang hedge fund sa mundo. Mr. Lane, masamang balita, si Baz, na namamahala sa pagmamasid sa mga galaw ng Quantum Fund, ay agad na nakita ang abnormal na sitwasyon. Mabilis na sumugod si Jasper sa likod ni Baz at bago pa makapagpaliwanag si Baz, nakita niya ang data na nakadisplay sa screen. Biglang inatake ng Quantum Fund ang mga stock na ito. Sa loob lamang ng 2 minuto, ang dami ng kalakalan ng mga stock na ito ay triple, at ang presyo ay direktang binawasan ng 8%. Tinitigan ni Jasper ang data ng kalakalan ng mga stock na ito.
Bigla niyang sinabi, itong mga stock na ito ang responsable sa sentro sa Waterhoof City. Kunin mo sa akin ang lahat ng data ng lahat ng stock na responsable para sa center sa Waterhoof City. Agad namang pinindot ni Baz ang kanyang keyboard. Sa wala pang 10 segundo, mahigit 20 stock ang namobilize. Tiningnan ni Baz ang board ng higit sa 20 stocks. Naramdaman niya na nanginginig ang kanyang anit. Ito ay isang all-out attack na inilunsad ng Quantum Fund. Maririnig sa isang tabi ang mataimtim na boses ni Jake. Ibinigay niya ang isang piraso ng data kay Jasper at sinabi sa malalim na boses, batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang Quantum Fund ay tila nakatutok sa mga stock na responsable para sa sentro sa Waterhoof City. Itinoon nila ang kanilang lakas at nagsimulang umatake. Sa sandaling ito, ang Waterhoof City base ay nahaharap sa pagkawala ng hindi bababa sa humigit kumulang $1 bilyong. Kasing malamig na tubig ang mukha ni Jasper. Ang biglaang tensyon na sitwasyon sa kanyang harapan ay nagparamdam sa kanya na parang bumalik siya sa eksena ng kaharap niya si Rogers sa stock market ng Harbor City. Malaki ang pressure ngayon. Bukod dito, ang mga pag-atake ay nagmumula sa lahat ng dako. Ito ang pinakakapansin-pansing personal na katangian ni Roger, novel drama. Para siyang asong baliw. Kapag nagsimula na siyang umatake, maglulunsad siya ng malawakang walang pinipiling pag-atake ng walang awa. Ang nakakasakit na paraan na ito ay sumigaw kay Rogers. Ang pinakamalaking katangian ay na kapag nagsimula ito ay maglalagay ng malaking presyon sa kaaway. Para silang nasa bukid ng mga tambo at si Rogers ay nagsisimula pa lamang ng apoy kung saan-saan, naiwan ang mga taong gustong labanan ang apoy na walang kaalam-alam, hindi alam kung saan magsisimula. Jake murmured, grabe ang atake. Talagang hindi namin maaaring maliitin ang Quantum Fund. Tumangala si Baz kay Jasper at nagtanong, ano na ang gagawin natin ngayon? Medyo nakakalito. Kumunat ang noo ni Jasper at mukhang hindi masaya. Ang pressure na ito ay hindi ang pinakamalaking problema sa ngayon dahil alam niya at ng Quantum Fund na malayo pa ito sa oras na ay latag ang kanilang mga cards sa mesa. Gayunpaman, nag-aalala siya na ang isang tao ay maaaring hindi makayanan ang sitwasyon. Mr. Lane, isang tawag mula sa sentro sa Waterhoof City, sabi ni Jake sa malalim na boses. Of course, ungol ni Jasper at kinuha ang telepono. Ito si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1531. Jasper, anong nangyayari? Ang sentro sa Waterhoof City ay naging pangunahing target ng pag-atake ng Quantum Fund. Sa kabilang dulo ng telepono, maririnig ang galit na boses ni Lord Alvarado. Kumunot ang noo ni Jasper at mahinang nagsalita, ito lang ang diskarte ng kalaban. Huwag magpanik. Kapag natarante ka, lalakad ka mismo sa bitag ng Quantum Fund. Madali lang para sa iyo na sabihin iyon. Sa ngayon ay nalulugi ako ng 10-10 milyon bawat segundo, at ang rate ay mabilis na tumataas. May plano ka bang harapin ito? Prangkang tanong ni Lord Alvarado. Ano ang masama sa pagkawala ng 10-10 milyon? Gaano man kalaki ang kawalan, kailangan mo pa ring tiisin. Sa simula pa lang, we have stood on the weaker side, so we must be prepared to bear huge loss. Sa tingin mo ba talaga namumulot tayo ng pera sa lupa? Habang kaharap niya ang galit na si Lord Alvarado, diretsyong sagot ni Jasper. Tila hindi inaasahan ni Lord Alvarado na gagamit si Jasper ng ganoon kagaspang na tono para makipag-usap sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ibig mong sabihin hindi ka na mag-abala tungkol sa sentro sa Waterhoof City. Hindi pa kami sigurado kung ano ang gagawin ng Quantum Fund, kaya hindi kami makapagbibigay ng plano sa pagtugon sa ngayon. We have to plan before we action with such a huge amount of funds. Kung hindi, magiging madaling mahulog sa bitag ng kabilang partido. Kung mawawalan tayo ng inisyatiba, mahihirapan tayong maibalik ito, matiyag ang paliwanag ni Jasper. Jasper, kung hindi mo kami pinoprotektahan sa oras na ito, mahihirapan ka ring makabawi kung masyado kaming natalo, malamig na sabi ni Lord Alvarado. Nang marinig ang mga salitang ito, halos mabaliw si Jasper. Lord Alvarado, walang kabuluhan ang pagsasabi ng ganyan sa oras na ito. Kung hindi mo lang naisip ang ganoong bagay para lang mahuli ng kalaban ng palihim mong ginawa ang iyong murang mga pakulo, sa tingin mo ba ay nagsimula ng umatake ang kalaban sa oras na ito?
To put it bluntly, kayo ang nagbigay ng impormasyong ito sa mga kalaban para magamit nila ito laban sa inyo. Kailangan mong malaman kung sino ang kalaban natin ngayon. Sila ang pinakapambihirang elite sa Wall Street. Sila ang may pinakamaraming karanasan sa digmaang kapital sa buong mundo at sila rin ang gumagawa ng mga alituntunin ng modernong ekonomiya. Hindi namin kayang gumawa ng anumang murang trick kung gusto naming hamanin ang ganoong grupo ng mga tao. Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, hinihiling mo sa akin na maghanap ng paraan, ngunit sa halip ay gusto kong tanungin ka, kung ano ang iniisip mo. Ikaw ang marangal na Lord Alvarado, pero napakakuripot mo sa maliit na halagang iyon. Pagkatapos magsalita ni Jasper, tahimik si Lord Alvarado. Tanging ang mabigat na paghinga ni Lord Alvarado sa telepono. Samantala, sa side ni Jasper, natahimik ang lahat, pati si Jake. Walang nag-aakalang papagalitin ni Jasper si Lord Alvarado ng ganito kadirekta. Sa sandaling ito, nagpalit ng kamay ang telepono sa kabilang linya. Ang boses ng munting prinsipe ay nanggaling sa telepono. Jasper, hindi mo kailangang magalit sa maliit na bagay na ito. Dahil nangyari na, wala nang saysay na magreklamo. Ang dapat nating gawin ngayon ay humanap ng paraan para malunasan ito at hindi magreklamo, di ba? Novel drama. Ang galit sa dibdib ni Jasper ay dahan-daang hamupa at sinabi niya, magpapakilos ako ng ilang pondo upang harangan ang mga pag-atake para sa iyo at ikaw ay atres sa lalong madaling panahon. Okay, sagot ng munting prinsipe bago ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, ibinalik ni Jasper ang telepono kay Jake na madilim ang mukha at sinabing, maglipat ka muna ng pera para malutas ang problema sa sentro sa Waterhoof City. Sinaman ng tingin ni Jake si Baz, at agad namang pumasok sa trabaho ang huli. Maingat na nagsalita si Jake, Mr. Lane, bagamat sa ibabaw ay nalutas na ang problema, hindi maiiwasang may maiiwan na peklat sa magkabilang panig. Kung ang isang katulad na sitwasyon ay mangyari muli sa hinaharap, natatakot ako na hindi ito malulutas ng ganoon kadali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1532. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, bumantong hininga si Jasper. Pero walang ibang paraan. Hindi namin maaaring iwanan ang sentro sa Waterhoof City. Lalo lang nitong hihinay ng ating nasa disadvantaged na panig. Natatakot ako na malalampasan ito ng quantum fund. Kung ito ang kaso, ang sitwasyon ay magiging napakagulo. Kasabay nito, sa gitna sa Waterhoof City. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Lord Alvarado. Ibinalik ng munting prinsipe ang telepono kay Lord Alvarado at ngumiti. Sinabi ko sa iyo na huwag hilahin ang mga murang pakulo. Kita mo, ngayon ay binabaril mo ang iyong sarili sa paa. Sinulyapan ni Lord Alvarado ang munting prinsipe at malamig na sinabi, huwag mong kakalimutan na tahimik ka ring sumasang-ayon noon. Ngayong may nangyari, ibinibigay mo sa akin ang lahat ng sisihin. Umiling ang munting prinsipe at sinabing, sa totoo lang, tinutulan ko ito mula pa sa simula, ngunit alam kong determinado ka, at ang aking pagtutol ay makadaragdag lamang sa hidwaan sa pagitan mo at ako. Malamig na ngumuso si Lord Alvarado, nakita mo ba ang ugali ni Jasper? Ano ang nagbibigay? Sa tingin ba niya ay maaari niya tayong utusan sa pamamagitan ng pagtapak sa ating mga ulo? Mababa pa rin ang tingin mo sa kanya, mahinang sabi ng munting prinsipe. Nagtaas ng kilay si Lord Alvarado at humagalpak ng tawa dahil sa lahat ng kanyang nakakulong na galit. Bakit ako titingin sa kanya? Bahagyang sinabi ng munting prinsipe, ito ang pinakamalaking problema mo. Masyado kang conceited. Kahit na aminin mo na si Jasper ang namumuno ngayon, hindi ka pa kumbinsido sa kanyang mga kakayahan mula pa noong una. Iritadong sabi ni Lord Alvarado, huwag mong sayangin ang hininga mo. Sa palagay mo ba ay makabuluhan ang pagsasabi nito sa akin? Susunod, si Jasper ang magpapakilos ng ilan sa mga pangunahing pondo para mabawasan ang pressure sa atin. Pagdating ng time na yon, atres tayo. Ang kapangyarihan sa mga stock na ito ay maaari lamang isuko sa quantum fund. Umiling ang munting prinsipe. Bumangon si Lord Alvarado at sinabing, out of sight out of mind. Magpapahinga muna ako. Sa pagtingin sa pag-urong ni Lord Alvarado, bahagyang napakunot ang noo ng munting prinsipe. Dapat mong ipagpatuloy ang iyong negosyo. Matapos paalisan ng mga taong nasa tabi niya,
Bumalik sa opisina ang munting prinsipe, isinara ang pinto, binuksan ang computer, at kumonekta sa video call, novel drama. Maya-maya, nag-flick ang screen at lumitaw ang isang reserved at respectful na lalaki na nakangiti. Little Prince, salamat sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule para kausapin ako, mahinang sabi ng lalaki sa video. Dahan-daang ipinahid ng munting prinsipe ang singsing sa kaliwang kamay at bahagyang ngumiti. Tulad ng inaasahan, nagkamali si Lord Alvarado dahil sa kanyang pagiging impulsiveness at irrationality. Ang lalaki sa video ay hindi mukhang ipinagmamalaki sa kanyang sarili. Ngumiti lang siya at sinabing, hindi madaling baguhin ang ugali ng isang tao. Madalas itong nakasalalay sa panloob na karakter na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sarili. It's just that some people hide this deep inside and others not so much. Sa tingin mo ba tinatago ko ito ng malalim o mababaw? Mahinang tanong ng munting prinsipe. Nang ang lalaki ay nahaharap sa napakahirap na problemang ito, ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago. Ngumiti siya at sinabing, ikaw ay isang potensyal na katuwang, Little Prince. Hindi namin huhusgahan ang paraan ng pag-iisip ng aming mga collaborator. Ito ang pinakapangunahing anyo ng paggalang. Kawili-wili. Mababaw na ngumiti ang munting prinsipe. Alam niya kung paniniwalaan ang lalaking ito o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na prinsipe ay nagpatuloy sa pagsasalita, Din, sabihin mo sa akin, hiniling mo sa akin na makipagtulungan sa iyo, ngunit sa ano? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1533. Tama, si Din ang ka-video call kasama ang munting prinsipe. Napanatili ni Din ang isang mapagpakumbabang ngiti sa screen. Mahina niyang sinabi, bago tayo magsimula, may tanong ako na gusto kong itanong sa iyo, Little Prince. Nagtataka ako kung gaano mo kataas ang rating ng pagkakataon ni Jasper na matalo ang Quantum Fund ng Wall Street sa pagkakataong ito. Ang munting prinsipe ay tumawa at sumagot, hiniling ko sa iyo na maglabas ng sapat na bargaining chips para makausap kita. Ito ay isang pagsubok para sa iyo. Sinabi mo sa akin na sa loob ng 2 araw ng kalakalan pagkatapos ng pagbubukas, si Lord Alvarado ay hindi maiiwasang magkaroon ng salungatan kay Jasper. Oo naman, nangyari ang iyong hinulaang sa pinakaunang araw ng kalakalan, novel drama. Nakapasa ka sa pagsusulit ko, tapos binalik mo sa akin ang isang tanong. Ito ba ay pagsubok para sa akin? Sumagot si Din sa mainit na tinig, hindi ako nangangahas na subukan ka, munting prinsipe, ngunit bago natin makumpirma ang ating pagtutulungan, dapat tayong dalawa na magkasundo sa ilang mga isyu. Hindi bababasa, ang aming pananaw sa paparating na sitwasyon ay kailangang maging pare-pareho, na magpapadali din sa pag-unlad ng aming pakikipagtulungan sa hinaharap. Bahagyang ipinikit ng munting prinsipe ang kanyang mga mata. Hindi masabi ng isa kung gaano niya pinaniwalaan ang pahayag na ito. Halos zero. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, ibinigay ng munting prinsipe kay Din ang kanyang hatol. Ngumiti si Din at sinabing, gayunpaman, mula sa kasalukuyang uso, tila may pabalik-balik mula sa magkabilang panig. Kahit na ang kalokohan ni Lord Alvarado ay nagdulot ng maraming pagkalugi para sa sentro sa Waterhoof City, ang pinsala ay malayo sa kritikal. Samantala, ang OpenSea ng Quantum Fund ay kasalukuyang hinaharangan ng pangunahing pondo ni Jasper. Sa kasalukuyang sitwasyon, na-stuck sa deadlock ang dalawang panig. Bakit napaka-pessimistic mo? Walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng iyong hininga sa ganitong uri ng halatang isyo. Kinawayan ng maliit na prinsipe ang kanyang kamay at sinabing, sa likod ng Quantum Fund ay ang kabisera ng buong Wall Street. Sa ngayon, ang Quantum Fund ay gumagamit lamang ng kanilang sariling kapangyarihan. Bukod sa Wall Street Capital, kahit na ang mga investment bank sa likod nito ay hindi pa nagsisimulang pumasok sa merkado, ngunit naabot na ngayon ni Jasper ang punto ng pagpindot sa kanyang pangunahing kapital. May ilang baraha pa ang kalaban para laruin, pero ipapakita na ni Jasper ang lahat ng barahan niya. Ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig ay mas malaki kaysa sa naisip ko bago ang pagbubukas ng merkado. Ngunit ngayon, ang mga katotohanan ay malinaw na makita. Makakagat lang ng bala ang lahat at magpatuloy, pati na si Jasper. Ngumiti si Din at sinabing, talas ka talaga, Little Prince. Sa isang sulyap lang, makikita mo ang ubod ng problema.
Stop kissing my asterisk sa. I have heard these things since I was a child. Wala naman talagang bago dito. Kung ikukumpara, mas interesado ako sa tinatawag ninyong kooperasyon. Tinitigan ng munting prinsipe si Dean sa screen. Tila tumagos ang tingin niya sa screen para tumingin ng diretso sa puso ni Dean. Upang maging malupit na prangka, kailangan nating makipagtulungan sa isang bagay na kapakipakinabang. Kung hihilingin mo sa akin na gumawa ng aksyon laban kay Jasper ng patago, pagkatapos ay kalimutan na ito. Sa kritikal na oras na ito, ang sino mang gumawa nito ay mamamatay. Kahit mayabang at matigas ang ulo ni Lord Alvarado, puro mura lang ang reklamo niya. Gayunpaman, hindi siya mangangahas na kalabanan si Jasper sa malaking larawan. Hindi ko alam kung ilang pares ng mata ang nakatitig sa amin, lalo na sa Swallow Capital. Dapat ay binibigyang pansin nila ito. Matalino ang lahat. Hindi ko akalain na ikaw at ang iyong lolo ay magiging hindi makatwiran para gumawa ng mga kalokohang bagay, tama ba? Sumagot kaagad si Dean pagkarinig niyan, huwag kang mag-alala, Little Prince. Kami ng aking lolo ay naghahanap lamang ng tubo at wala ng iba pa. Napakalinaw pa rin sa atin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Sa katunayan, ang gusto naming makipagtulungan sa iyo ay napakasimple din. Ito talaga, pagdating ng panahon, kakailanganin kong ipaalam mo sa akin ang lahat ng plano ni Jasper. Bahagyang itinaas ng maliit na prinsipe ang kanyang kilay at sinabing, ngayon ay naglalaban sina Jasper at Quantum Fund para sa kontrol ng Dow Jones Index. Ang anumang desisyon ay tataas o babagsak ang isa o kahit ilang mga stock. Nagpaplano ka bang kumuha ng impormasyon sa loob ng maaga? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1534. Ngumiti si Dean at sinabing, ang kailangan para sa karapatang mamuno ay ang pag-disbursement ng napakalaking halaga ng pera. Kung ang pera na ito ay ibinigay sa mga dayuhan, sila ay kumikita, at kung ito ay ibinigay sa mga lokal, sila ay kikita din, kaya bakit hindi hayaan ang ating mga pondo sa tahanan na bumalik sa ating bansa? Kung si Jasper ay nagnanais na mag-short, maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-backhand ng mahabang hedge, ngunit hindi magandang tumayo sa gilid ng Wall Street upang madagdagan ang kanilang lakas sa pananalapi, sabi ng maliit na prinsipe. Malumanay na sabi ni Dean, sinabi mo na halos zero ang tsansa ni Jasper na manalo sa pagkakataong ito. Para hindi tayo matuklasan, magiging maingat tayo sa ating mga kilos. Ang lahat ng atensyon ay nasa tatlong sentro ng kalakalan na itinakda ni Jasper. Walang makakapansin ng gayong maliliit na detalye. Kahit napapansin nila, malinaw na mayroon kaming paraan upang mag-set up ng mga account sa ibang bansa, kaya ang lahat ay isasagawa sa ilalim ng usok at mga salamin. Dahil tapos na si Jasper, hindi namin tinutulungan ang kalaban kung babalik sa aming mga kamay ang mga pondong nakolekta nila. Sa hinaharap, kapag pumasok ang kanluraning kabisera sa bansa, ang ganitong gawain ay maaari pa ring ituring bilang pagpapanatili ng sigla ng domestic capital, hindi ba? Tumawa ang munting prinsipe at sinabi, napakaranggal na dahilan. Kumikita ka mula sa mga problema ng iyong bansa, ngunit ginagawa mo itong napakaganda. Akala ko si Old Master Hurlbut lang ang magsasabi ng ganyan. Ngumiti si Dean at sinabi, nagtataka lang ako kung ano ang iniisip mo tungkol dito, Little Prince. Anong benepisyo ang makukuha ko? Tanong ng munting prinsipe. 30% ng kabuuang kita. Iniunat ni Dean ang tatlong daliri. Napaka-generous ng matandang fox na iyon. Ngumisi ang munting prinsipe. Masiglang sabi ni Dean, dahil hindi mo gagawin ang isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi gagawin ng iba. Dahil ang mga resulta ay magiging pareho, ito ay isang maliit na benepisyo, ayaw mo ba? Pinaikit ng munting prinsipe ang kanyang mga mata at agad na naunawaan ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Dean. Kaya, sumagot siya, may nakipag-ugnayan ba sa iyo mula sa Harbor City? Natahimik si Dean. Malamig na bamantong hininga ang munting prinsipe, alam niyang napakahirap para sa kanya na makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Dean. Nagmana talaga ang lalaking ito ng ilang karakter mula sa matandang Zorro. Napakahirap niyang pakitunguhan. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng munting prinsipe kung gaano kalamang na nakipag-usap si Dean sa ibang mga stakeholder,
Ngunit naisip niya na ang ganoong bagay ay malamang na tinatansya niya ang mga pagkakataon ay 80% hanggang 70%. Habang iniisip niya ito, dahan-dahan ang sinabi ng maliit na prinsipe, kailangan ko ng ilang oras para pag-isipan ito. 3 araw. Hindi man lang nagulat si Dean. Hindi niya inaasahan na mahikayat niya ang munting prinsipe na sumama kaagad sa kanya at mabilis na sumagot. Ang munting prinsipe ay tumingin ng malalim kay Dean, ikiling ang kanyang ulo, at sinabing, alam mo, ikaw ay katulad ni Jasper. Pareho kayo ng kumpiyansa, gumawa ka ng mga plano bago ka kumilos, at gusto mo pang maghagis ng sprat para makahuli ng herring. Natigilan si Dean. Pagkatapos, ngumiti siya at magsasalita na sana nang magpatuloy ang munting prinsipe, pero hindi ka kasing galing niya. Nakarating si Jasper sa yugtong ito ng mag-isa. Paminsan-minsan, ang mga batas ay magbibigay sa kanya ng ilang tulong sa ilang mga kinakailangang lugar. Gayunpaman, kung gumagawa siya ng isang bagay na hindi para sa kanilang pinakamahusay na interes, hindi siya ganap na susuportahan ng mga batas. Pero iba ka, sino ka kung wala kang Gale Hurlbut? Hindi ka man lang kwalipikadong makipag-usap sa akin, novel drama. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ibinaba na ng munting prinsipe ang tawag. Sa kabilang dulo ng computer, bumagsak ang mukha ni Dean sa unang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1535. Sa sandaling ito, si Dean, na palaging pinananatili ang imahe ng isang mahinhin at magalang na ginoo sa publiko, ay may masamang kinang sa kanyang madilim na ekspresyon. Nasaktan talaga siya ng mga salita ng munting prinsipe. May mahabang kwento sa likod nito. Hindi pa nag-asawa si Gale sa buong buhay niya, kaya natural, hindi siya magkakaroon ng anumang mga inapo. Sa makatuwid, nagawa niya ang isang bagay sa loob ng maraming dekada, at iyon ay umampon ng mga ulila sa buong bansa. Bukod dito, ginawa niya ito ng napakababa. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng marami ang tungkol dito. Gayunpaman, halos lahat ng nakakaalam na ginagawa ito ni Gale ay iniisip lahat na ginagawa ito ni Gale para sa kapakanan ng kawanggawa, na hindi maikakailang isang magandang bagay. Bilang isang ulila na inampon ni Gale, alam ni Dean na may ibang layunin si Gale sa paggawa nito. Iyon ay upang itaas ang isang kahalili na siya ay nasisiyahan. Walang mali sa ganoong bagay, ngunit ang mga pamamaraan ni Gale ay hindi karaniwan. Palalakihin niya ang mga ulila na para bang nagpapalaki siya ng mga malisyosong espiritu. Madalas subukan ni Gale ang mga ulila. Ang mga pagsubok na ito ay ibabatay sa prinsipyo ng survival of the fittest. Ang mga nabigo ay babalik sa kanilang pinanggalingan, at ang mga nanalo ay magiging karapat-dapat na manatili. Sa paglipas ng mga dekada, nilinang ni Gale ang isang malaking bilang ng mga nangungunang talento mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Si Dean mismo ay espesyal na napili at nilinang matapos makipag-ugnayan si Gale kay Jasper. Kaya naman bago pa nakilala ni Dean si Jasper, alam na niya na ang tanging dahilan kung bakit siya binibigyan ng ganoong pagkakataon ay dahil kailangan ni Gale ng isang binata na katulad ni Jasper upang talunin si Jasper. Sa pag-iisip na ito, hindi na kailangang gabayan ni Gale si Dean, dahil natural na itinuturing ng huli si Jasper bilang kanyang kaaway mula pa noong una. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo kay Jasper upang maipakita niya na siya ang pinakamatagumpay na kahalili na nilinang ni Gale. Jasper, ano ang napakahusay sa iyo? Si Dean ay may masamang tingin sa kanyang mukha, na para bang hinubad niya ang kanyang disguise sa sandaling ito. Bumulong siya, balang araw, tatapakan kita sa harap ng lahat. Sa sentro ng kalakalan sa Norritos City. Sa sandaling ito, lumiliwanag ang kalangitan, at naghahanda ang ilang tindahan ng almusal para sa araw ng negosyo. Sa kabila ng matinding labanan sa trading hall sa buong gabi, marami pa rin sa mga manggagawa ang mukhang excited at masigla. Si Jasper lang ang mukhang medyo pagod. Bilang ang taong may pinakamaraming pressure, walang silbi na sabihin sa iba ang mental pressure na nararanasan niya. Mr. Si Lane, ang opens iba ng Quantum Fund ay bumagal. Mr. Lane, ang unang araw ng kalakalan ay opisyal na natapos. Halos magkasabay ang boses ni Jake at Baz. Sinapo ni Jasper ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, hinayla ang sarili, at sinabing, sabihin mo sa akin ang mga resulta ngayong araw. Kinuha ni Jake ang ulat ng data at iniulat,
Ngayon ang Dow Jones Index ay nagbukas sa 7,429 na puntos. Pagkatapos ng isang araw ng kalakalan, nagsara ito sa 7,425 puntos, bumaba ng 4 na puntos. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang dami ng kalakalan ng Dow Jones Index ngayon ay lumampas sa lahat ng mga makasaysayang talaan at higit sa doble sa isang pagkakataon. Ang dami ng kalakalan ng buong Dow Jones Index ngayon. Lumampas sa 20 trilyong US dollars. Masasabi ngayong araw pa lang, magkakaroon na ng 20 trilyong US dollars ng kayamanan ang dadaloy sa ilalim ng pinagsamang pamamahala natin at ng Quantum Fund. Ngunit hindi may kakailan na hindi namin nakumpleto ang paunang natukoy na layunin ngayon. Kami ay naglalayon na tumagos sa Dow Jones Defensive Line sa 7,400 puntos ngayon, ngunit hindi pa namin ito naabot. Sa madaling salita, ibinaba ni Jake ang file sa kanyang kamay. Medyo nawalan siya ng kulay habang sinabi niya, mula sa isang madiskarteng pananaw, ganap kaming natalo ngayon. Pagkasabi noon ni Jake ay tumahimik ang mga miyembro ng team sa trading center na kanina pa nakaka-relax dahil natapos ang isang araw na trabaho. Walang nang ahas na magsalita o huminga man lang ng malakas. Clap-clap, pinalakpakan ni Jasper ang kanyang mga kamay, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos, tumayo siya sa sentro ng kalakalan at sinabi, lahat, sa palagay ko pagkatapos ng araw na ito, dapat magkaroon ka ng ganap na pangunawa sa ating mga kalaban. Nakaupo sa tapat namin ang nangungunang profesional na financial trading team sa buong mundo. Sinulyapan ni Jasper ang mga mukha ng bawat miyembrong naruroon at sinabi sa malalim na boses, mula sa Terra Financial Crisis hanggang sa Internet Economic Bubble Crisis noong nakaraang taon, hanggang sa pag-atake ng pera ng iba't ibang bansa sa nakalipas na ilang taon, ang pangkat na ito ay nang ibabaw sa lahat ng malalaking kaganapan sa pananalapi sa mundo sa nakalipas na 20 taon. Sa pinakasimpleng mga termino na posible, ang iyong buong karera ay naglaro sa ngayon na hinahangaan ang napakatalino na record at kasaysayan ng pangkat na ito. Ang ginagawa namin ay ang pagkuha sa mga alamat ng kasaysayan ng pananalapi na tinatalakay namin araw at gabi bilang isang hamon. Hindi na kailangang sabihin, ang paggawa nito ay napakahirap. Gayunpaman, ang pansamantalang kabiguan ay hindi nakakatakot, dahil lumalaki din tayo araw-araw. Ang kailangan ko lang gawin mo ngayon ay patayin ang computer, bumalik para kumain ng masarap, maligo, matulog, mag-ipon ng lakas, at maghanda para sa laban bukas. Sa hinaharap, ang aming mga laban ay magiging mas balisa at mabangis, at bawat araw ay magiging mas tensyon kaysa sa nakaraan, kaya ngayon ang iyong huling pagkakataon upang makapagpahinga. Pumunta ka at magpahinga. Pagkatapos niyang iwagayway ang kamay ay natapos na si Jasper sa pagsasalita at bumalik na sa opisina. Ang gawain ng pangkat ay natapos na, ngunit ang kanyang trabaho ay hindi pa tapos. Kailangan pa niyang makipagkita sa mga pinuno ng dalawang sentro ng kalakalan, Harbor City at Waterhoof City. Sa video conference, tiningnan ni Jasper ang footage mula sa Waterhoof City. Tanging ang munting prinsipe lamang ang nagpakita, dahil si Lord Alvarado ay wala kahit saan. Pagod na si Lord Alvarado. Umuwi siya ng maaga para magpahinga. Para bang alam niya ang gustong itanong ni Jasper, nagkusa ang munting prinsipe na magsalita. Tumanggaw si Jasper at hindi na nagkomento dito. Ngayon, buod tayo at tapusin ang mga pagkalugi ng bawat trading center para sa unang araw ng kalakalan. Mauuna ang Harbor City, sabi ni Jasper. Sa screen, medyo pagod si Kayden. Aniya, okay naman ang sitwasyon sa Harbor City. Ang pagkalugi ngayon ay humigit kumulang 500 milyong US dollars. Napatingin si Jasper sa munting prinsipe. 2.3 bilyong US dollars. Malumanay na sabi ng munting prinsipe. Nakahinga ng maluwag si Jasper at sinabing, ang punong tanggapan ng Norritos City ay may netong lugi na 4 na bilyong US dollars ngayon, novel drama. Dahil sa numerong ito, napataas ng kilay ang munting prinsipe at si Kayden. Malinaw, ang bilang na ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Ito ay higit sa lahat dahil kailangan naming tulungan ang Waterhoof City na mapawi ang pressure. Kaya naman tumaas ng husto ang figure. Ngunit hindi rin maitatanggi na ang Quantum Fund ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa ating naisip. Ang ganitong mga pagkalugi ay maaaring magpatuloy ng ilang panahon sa hinaharap.
Malaki rin ang posibilidad na lumala ang pagkalugi, mahinahong sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1536. Kung hindi optimistiko si Jasper, magiging malungkot at mapurol ang kapaligiran ng buong pulong. Kung magpapatuloy ito, magiging maayos pa rin tayo, ngunit natatakot ako na ang ibang mga mamumuhunan ay magsisimulang mawalan ng tiwala. Dahan-daang nagsalita si Kayden para basagin ang katahimikan. Kung tutuusin, nawalan tayo ng halos 7 bilyong US$ sa unang araw. Sa ganitong bilis ng pagkawala, mauubusan tayo ng bala sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Jasper at sinabing, napag-isipan ko na ang isyong ito, kaya kailangan nating baguhin ang ating diskarte bukas. Ito ay maaaring mula sa pinansyal na pananaw o para lamang mapalakas ang kumpiyansa. Anong gagawin mo? Tanong ni Kayden. Nakangiting sabi ni Jasper, sa mga tuntunin ng ating kabuuang lakas, walang alinlangan na tayo ang mas mahina, kaya hindi natin dapat hayaang hilahin tayo ng quantum fund. Kailangan nating gumawa ng inisyatiba at ituon ang ating lakas upang masira ang isang tiyak na punto sa kanilang depensa. Ito lang ang pagkakataon natin. Kung hindi, ang quantum fund ang siyang may inisyatiba at magagawa nila tayong itapon kahit kailan at kahit anong gusto nila. Kung mangyayari iyon, kamatayan na lang ang naghihintay sa atin. Seryoso ang mukha ng munting prinsipe nang marinig ang sinabi ni Jasper. Sinabi niya, ngunit ito ay malamang na isulong ang mapagpasyang labanan. Pagkatapos ay dalhin ito sa harap. Sinabi ni Jasper nang walang pag-aalinlangan, ang pinakabuod ng problema ngayon ay ang trigger point ng mapagpasyang labanan na ito. Kung ang quantum fund ang nag-trigger nito, halos wala tayong pagkakataong manalo. Pero kung magsisimula tayo ng maaga, may kislap pa rin tayong pag-asa. Ang tanging magagawa natin ngayon ay mahuli ang quantum fund ng hindi nakabantay. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Mas naging seryoso ang ekspresyon ng munting prinsipe at sinabi niya, ngunit naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag nabigo ka? Ang mga ulat sa labas ay dapat na puno ng kawalan ng tiwala at pesimismo sa atin. Ang buong mundo ay naghihintay para sa amin na mahulog sa aming mga mukha at maging isang katatawanan, kaya mayroon pa ba kaming lugar upang maniobra? Wala kaming ganoong karangyaan. Tumayo si Jasper, matigas ang tono habang sinasabi, we have to succeed or die trying. Sa tingin ko baka manalo pa rin tayo sa laban na ito. Kahit makitid, nakatakas pa rin kami. Nagkatinginan ang maliit na prinsipe at si Kayden sa pamamagitan ng video at pagkatapos ay sinabing, okay, gagawin namin ang lahat ng utos na ibinigay ng Norritos City. Ngumiti si Jasper at sinabing, guys, kahit mahirap ang laban na ito, hindi tayo dapat matalo ng ganoon kadali. Makalipas ang ilang oras, naging maliwanag ang langit. Ito ay tulad ng ibang araw habang ang mga mamamayan ng Summerland ay umalis para sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. Lumabas si Wendy sa silid, pumunta sa dining room, at sinabi kay Dawson, nakatulog lang siya. Tumanggo si Dawson at sinabing, sabihin sa mga katulong na maghanda ng pagkain mamaya. Maaari niyang kainin ito kapag siya ay bumangon. Umiling si Wendy at binuksan ang telebisyon. Sa sandaling ito, nagpe-play sa telebisyon ang International Finance Channel sa umaga. Magandang umaga, mga manonood. Pagkatapos ng pagsusuri ngayon, alam na natin na ang Dow Jones Index ay kasalukuyang nahaharap sa matinding kompetisyon sa pagitan ng maikli at mahabang higanti. Sa nakalipas na araw ng kalakalan, ang dalawang panig ay walang malinaw na tagumpay o pagkatalo, ngunit ayon sa pagtatasa ng aming mga profesional na analyst at eksperto, ang presyon sa maikling bahagi ay napakalaki habang ang mahabang panig ay lumilitaw na isinasagawa ang lahat ng mahusay at madali. Ito ay bahagyang dahil sa katotohanan na mayroon silang defensive advantage. Ang kasalukuyang digmaang pinansyal sa Dow Jones Index ay nasuri ng hindi mabilang na mga kritiko ng stock at mga eksperto sa pananalapi bilang ang pinakamakabuluhang modernong digmaang pinansyal ng siglo. Ipinakikita nito sa amin, sa buong detalye, ang mga pamamaraan at kakayahan ng mga nangungunang higanteng pinansyal sa mundo habang inaatake nila ang isa't isa gamit ang mga pang-ekonomiyang sandata. Medyo naiinis si Wendy sa patuloy na pagbabalita ng host sa TV. Pare, mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon para kay Jasper, sabi ni Wendy na nakakunot ang noo. Malumanay na sabi ni Dawson,
Ano ang pinag-aalala mo? Alam ni Jasper ang ginagawa niya. Ngunit imposibleng huwag kang mag-alala. Natatakot akong i-pressure niya ang sarili niya ng sobra. Ngumiti si Dawson, itinuro ang TV, at sinabing, ang mga taong ito ay palaging makikita lamang sa ibabaw. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kakasimula pa lang ng usaping ito. Ang laro sa likod nito ay nagsasangkot ng all-around na pakikibaka sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan. Ang antas ng impluwensya ng naturang kaganapan ay magiging napakalayo. Ito ang unang pagkakataon na sumali si Jasper sa ganoong bagay, at nagkataon lang na naging kinatawan siya ngayon ng Summerland. Ang magagawa niya ay napakalimitado, ngunit sa anumang kaso, ang mga bagay ay kasing simple ng unang pagpapakita nito. Nagtataka na tanong ni Wendy, "Tay, paano mo nalaman ito?" Sabi ni Dawson, "Sa tingin mo ba nabuhay ako sa lahat ng mga dekada na ito nang walang kabuluhan? Just wait patiently and don't worry, hindi madali para kay Jasper na manalo, pero hindi rin naman ganoon kadaling matalo siya. Napakalaki ng epekto na hindi maaaring manalo ang isang tao sa buong laro dahil lamang sa nanalo sila sa isang partikular na industriya. Ang totoong laro ay naglalaro sa likod ng mga eksena kung saan hindi nakikita ng mga tao." Kasabay nito, sa New York sa kabilang panig ng Karagatang Pasipiko, noon ay maagang gabi. Katatapos lang ng mga tao sa kanilang araw na trabaho at pabalik na upang magpahinga ay pumasok si Rogers sa opisina ni Soros. "Tao, ang mga taong iyon ay hindi masyadong nasisiyahan sa aming pagganap ngayon." Itinaas ni Soros ang kanyang salamin at sinabi kay Rogers. Tumawa si Rogers at sinabing, "Ano pa ang magagawa nila maliban sa umupo sa opisina at kalkulahin kung gaano karaming pera ang kanilang kinita? Wala tayong pinagkaiba, kaya hindi ako comfortable sa mapanoksong tono mo." Tumawa si Soros. Binuksan ni Rogers ang isang bote ng red wine at umupo sa sofa na medyo pagod. Pagkatapos, sinabi niya habang nagbubuhos ng baso, "Sinabi ko noon na si Jasper ay hindi isang partikular na madaling pakitunguhan, kaya nangangailangan ng kaunting pagsisikap at oras upang makitungo sa kanya. Ngunit ang mga kapitalista ay nakatuon sa oras at kahusayan." Mataimtim na sabi ni Soros. "Matandang kaibigan, kung gagawin natin ang mga bagay ng napakabilis, hindi natin may highlight ang ating halaga." May nakakatakot na kislap sa mga mata ni Rogers. "Bueno, ipinapangako ko sa iyo na sa susunod na araw ng kalakalan, bibigyan ko sila ng sagot na nagbibigay kasiyahan sa kanila." Tumanggo si Soros, tinapik ang balikat ni Rogers, at sinabing, "Naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo, ngunit madalas na kailangan nating magkompromiso." Nagkibit balikat, itinaas ni Rogers ang ulo at humigop ng red wine. Bumulong siya, "Talagang nabighani ako sa kapangyarihan ng pera, at medyo nag-aatubili akong iwanan ito." Ibinaba ang baso ng alak, mahinahong sinabi ni Rogers, "Ngayon, nakikipaglaro lang ako sa kanya. Bukas, gagawin kong bangkarote si Jasper." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1537. Nang magising si Jasper, gabi na. Mahigit 10 oras na siyang natutulog. Imbes na gamaan ang pakiramdam, mabigat ang ulo ni Jasper. Paglabas niya ng kwarto, hindi pa nakakaalis sina Dawson at Wendy sa trabaho at nakauwi pa. Nakita ng kasambahay na si Mrs. Clarkson, si Jasper at nagulat na sinabi, "Mr. Lane, mukhang masama ang pakiramdam mo." Hinaplos ni Jasper ang mukha niya at sinabing, "Baka nilalamig ako. May gamot ba sa sipon sa bahay?" Palaging may ilang pangunahing gamot sa bahay at may ilang ekstrang makikita sa first aid kit sa panahon ng emergency, kaya hindi mahirap na gawain ang pagkuha ng isang kahon ng gamot para sa sipon. Naglabas si Mrs. Clarkson ng isang kahon ng gamot para sa sipon at ibinigay kay Jasper. Pagkatapos, pinanood niya itong kinuha bago sinabing, "Mr. Lane, palagi kang nagpupuyat kaya baligtad ang iyong biological clock. Kahit gaano ka kabisi, kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Tulad ng matandang kasabihan, ang katawan ang kabisera ng revolusyon. Hindi mo ito mararamdaman dahil bata ka pa, ngunit kailangan mong bayaran ang mga utang sa iyong katawan kapag ikaw ay nasa edad ko." Nakikinig sa pagmamaktol ni Mrs. Clarkson, ngumiti si Jasper at sinabing, alam ko. Kapag natapos ko na ito, magpapahinga muna ako. Palagi mong sinasabi ang mga tao.
Ano ang ibig mong sabihin pagkatapos mong gawin o pagkatapos mong tapusin ang bagay na ito? Kailan ba matatapos ang iyong trabaho? Kailangang malaman kung paano balansehin ang trabaho at pahinga, o kung hindi, ang pera ay walang kabuluhan kahit na marami ka nito kapag nasira ka. Habang siya ay nangungulit, si Mrs. Clarkson ay naglabas ng isang mangkok ng sabaw ng manok. Aniya, espesipikong hiniling sa akin ni Miss Wendy na gawin itong chicken soup para sa iyo bago siya lumabas. Ito ay kumukulo para sa novel drama. Isang araw, ito ay ginawa mula sa isang matandang inahing manok na 3 taon nang pinalaki sa kanayunan, kaya't ito ay napakasustansya. Bilisan mo inumin mo para makakain ka na ng hapunan mamaya. Sumimsam si Jasper sa chicken soup. Maamo at mayaman ang lasa nito, at napuno ang kanyang bibig ng kakaibang halimuyak ng manok. Wow, ang sarap! Nang makita ni Jasper na magluluto si Mrs. Clarkson, nagmamadali siyang nagsabi, hindi mo kailangang ihanda ang hapunan ko. Malapit na akong lumabas at hindi na ako babalik mamayang gabi. Bagamat gusto ni Mrs. Clarkson na ipagpatuloy ang pagmamaktol, hindi nagtagal ay natapos na ni Jasper ang sabaw ng manok at nagmamadaling lumabas. Sa pagtingin sa walang laman na mangkok sa coffee table, umiling si Mrs. Clarkson at Ma'am Ulong, uminom ka man lang ng isa pang mangkok. Pagkalabas ng bahay ay hindi na nagmaneho si Jasper. Hindi naman siya kalayuan sa gitna, at may ilang oras pa bago magbukas ang palengke, kaya nagplano siyang maglakad. Umihip ang malamig na simoy ng hangin, na naging sanhi ng paglala ng pagbara ng ilong ni Jasper, ngunit ngayon ay mas gising na siya. Sa plano na isasagawa sa loob ng ilang oras na sumasakop sa kanyang mga iniisip, si Jasper ay ginagaya at hinuhusgahan ang susunod na posibleng sitwasyon. Ang Quantum Fund ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya, at sa pagkakataong ito, ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Ito ay tulad ng paghagis ng sprat upang mahuli ang isang herring. Maliit lang ang pagkakataong mabuhay, at halos walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang katotohanan ay kailangang lumaban si Jasper. Kahit na ang posibilidad na manalo ay napakababa na ito ay umiiral lamang sa teorya, hindi siya maaaring sumuko. Kung hindi, matatalo siya sa laro, at matatapos ang lahat. Hoy, Old George, ang balita ay nagsasalita tungkol sa stock market sa nakalipas na 2 araw. Hindi ka ba nakipagkalakalan ng mga stock? Ano ang sitwasyon? Isang grupo ng mga tao ang dumaan kay Jasper at ang paksang pinag-usapan nila ay pumukaw sa interes ni Jasper. Ayokong pag-usapan. Panipi. Isang medyo matandang lalaki sa karamihan ang umiling at sinabing may tame time na ekspresyon. Ang Estados Unidos ay hindi payapa sa panahong ito. Ang aming mga kinatawan ay nakikipaglaban sa malalaking shot mula sa stock market ng Estados Unidos at Wall Street, hindi pa banggitin ang domestic Class A shares. Maging ang pandaigdigang pamilihan sa pananalapi ay puno ng kaguluhan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mapayapa. Ang sentimento sa merkado ng domestic investment ay karaniwang pesimista. Naniniwala sila na ang kabisera ng Summerland ay malamang na hindi pinakamahusay sa Wall Street. Kapag natalo tayo, ang domestic capital market ay babagsak ng malaki. Ang unang magdurusa ay ang Class A shares securities market, kaya babagsak ang mga presyo. Medyo maganda ang ginagawa ko, 30% lang ang natalo ko. Ang direktor ng aming departamento ay nawalan ng higit sa 60%. Sa gitna ng mga tao, isang figure ang sumigaw sa malalim na boses, "Damn, ang kabisera ng ating bansa ay talagang nakikipagtalo sa kabisera ng US. Ito ay baliw, tama. Paano natin sila makakalaban? Ano pa hinihintay mo, hilahin at tumakas? Plano kong maghintay at tingnan. Kung kaya ko, magdadagdag ako ng panibagong posisyon." Nagnganga ang mga ngipin ng matandang George. Damn, kapunuan para sa matapang, taggutom para sa duwag. Masyado akong duwag, kaya pinalampas ko ang ilang pagkakataon noon. Sa pagkakataong ito, iniisip ng lahat na imposibleng manalo. Pero paano kung, kapag nanalo tayo, bibili ako sa ilalim at pagtatakip ng posisyon, kapag nangyari iyon, kikita ako ng malaki. Ang mga taong katulad mo rin ang higit na mawawalan. Isara mo ang iyong bitag. Nagkwentuhan at nagtawanan ang grupo ng mga tao habang papalayo. Umiling si Jasper, bumantong hininga, at bumulong, sino ang makakakita sa hinaharap.
Pagkarating niya sa trading center, binati siya ng lahat. Pagkatapos, nakita ni Jasper na si Jake at ang mga koponan ay nasa kani-kanilang mga posisyon, naghahanda para sa matinding trading session sa hinaharap. Ang koleksyon ng katalinuhan, ang pagsusuri ng data, ang pagbabawas at pagsasaayos ng plano, at ang muling pag-derivate ng emergency na plano. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangang gawin kalahating oras bago magbukas ang pamilihan. Ito ang pinakapangunahing pagkakaiba sa kalidad sa pagitan ng isang ordinaryong koponan at isang nangungunang koponan. Tinatalakay ni Jasper ang mga susunod na hakbang kasama sina Jake at Buzz nang makita niya si Henry na tuwang-tuwang tumatakbo mula sa labas. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Ang mga salita ni Henry ay naging dahilan ng pagpapaalis ni Jasper kay Jake at Buzz. Sino ang nakuha mo? Nagmamadaling tanong ni Jasper. Din. Napakahusay na nagtago ang munting bastard na ito. Mukhang excited pa rin si Henry. This time, nakuha ko na siya. Ang sumasabog na batang ito ay lihim na nakikipag-ugnayan sa Harbor City. Ang nakontak niya ay nagkataon na ama ng isa sa mga anak ko. Kinausap ng matanda niya si Dean sa study kagabi at narinig siya ng anak ko. Bagamat hindi niya narinig ang eksaktong sinabi niya, siguradong si Dean iyon, dahil tinawag siya ng kanyang ama na Mr. Call sa kanilang katutubo. Dila, tuwang-tuwa si Henry at napuno siya ng pakiramdam ng tagumpay na angkop sa isang ahente na nakakuha ng hindi kapani-paniwalang lihim na impormasyon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper. Kung ganoon, may 70% na posibilidad na siya iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Henry, anong 70%? Sinasabi ko na ito ay tiyak. Ang pamilya ng anak ko ay nasa cable business. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng boom sa domestic construction. Noon pa man ay nais niyang makahanap ng mga pagkakataon upang makapasok sa merkado sa mainland. Hindi ba nasa likod niya ang matandang umutot, Gail? Kung susuportahan siya ni Gail, mas magiging madali ang kanyang negosyo. Nagkataon lang din. Hindi lamang sila nakikipag-usap sa kanilang sariling wika, ngunit mayroon din silang parehong apelyido. Hindi ako naniniwala na ang ganitong pagkakataon ay maaaring umiral sa mundong ito. Pagkatapos niyang magsalita, mainit na tinitigan ni Henry si Jasper at nagtanong na may excited na ekspresyon sa mukha. So, gusto mo bang kidnapin siya, o gusto mo siyang itapon sa mga isda pagkatapos siyang patumbahin? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1538. Sa totoo lang, nakakatokso ang proposal ni Henry. Sinulyapan ni Jasper si Young Master Law at diretsyong sinabi, tadteren mo na lang siya at ipakin sa aso, okay. Mukhang gulat na gulat si Henry. Napaka-ruthless mo. Hindi ko rin magawa iyon. Tumigil ka na sa kalokohan. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, sa sandaling ito, kahit sino ay pinapayagang manggulo maliban kay Dean. Ito ay dahil hindi natin alam kung ano ang balak niyang gawin. Kung ganoon, hayaan na lang ba natin itong mangyari? Malungkot na tanong ni Henry. Sa pananaw ng Young Master Law sa mundo, dalawa lang ang solusyon para gumanap si Dean bilang traidor sa kanilang koponan, patumbahin siya at itapon sa isang yungib, o itapon siya ng direkta sa ilog upang pakainin ang mga isda. Ang paraan na pinili niya ay depende sa kalubhaan ng bagay at sa background ng pamilya ng kabilang partido. Kinailangan din niyang pag-isipan kung maaari niya itong takpan pagkatapos na ma-disable ang kabilang partido. Tulad ng para sa ikatlong opsyon, walang ganoong bagay. Unless biglang nagkaroon ng personality change si Young Master Law. Ano pa ba? Aalertuhan natin siya kahit anong gawin natin. Pagkasabi noon ni Jasper ay nakita niyang nadismaya si Henry. Ngumiti siya at sinabing, pero huwag kang panghinaan ng loob. Hindi bababa sa may magandang balita sa karaniwang nakumpirma namin na may problema si Dean. Since we have confirmed this, then we will be prepared kahit anong gawin niya in the future. Fine, idea mo naman yun. I'll ask my boy to find a way to record the conversation between his old man and Dean later. Pagkatapos, titingnan ko kung may mahahanap ako. Hinimas ni Henry ang kanyang baba at sinabi, kung gayon, iiwan ko ito sa iyo. Nakangiting sabi ni Jasper. May napansin ka bang mali? Biglang tanong ni Henry. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Jasper. Bagamat si Henry ay tila isang idle hedonist, siya ay isang napakatalino na tao. Sa kabila nito,
Hanggang ngayon ay hindi pa niya nagamit sa tamang paraan ang kanyang katalinuhan. Gayunpaman, kapag nagkaroon na siya ng sariling ideya, kahit si Jasper ay mamamangha sa lalaki. Ang kanyang pag-iisip ay napakakakaiba na maaari pa siyang maging inspirasyon nito. Hindi mo ba naramdaman na masyadong tahimik ang Harbor City? Hininaan ni Henry ang boses at misteryosong sinabi. Ibig mong sabihin, Fabian. Tumaas ang kilay ni Jasper at biglang nagsalita. Pumalakpak si Henry at sinabing, tama. Kilalang-kilala namin ang karakter ng anak ng Ab Asterisk na iyon. Isipin mo, pinaghirapan ka niya para i-push ka sa kasalukuyang sitwasyon. Siya yung tipo ng tao na pumapatay ng tao at kailangan pang saksakin ng 2 beses para masiguradong tuluyan na niyang maalis ang problema. Paanong hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para magdulot ng higit pang gulo sa iyo? Ang mga mata ni Henry ay kumislap sa karunungan habang sinabi niya, sa tingin ko ang anak ng Ab Asterisk na ito ay gumagamit ng parehong taktika ng ambush na ginamit ko noon. Nasa dormant stage siya ngayon. Una, aalamin ko kung kailan at saan lilito ang tanga na nagkasala sa akin, alamin ang kanyang pattern, at pagkatapos ay kukunin ko ang aking gang at magdadala ng mga sandata upang tahimik na pigilan siya sa daan. Kapag sa wakas ay nagpakita na ako sa harap niya, iyon ang oras na hahampasin ko siya ng aking paniki sa ulo. Tinitigan ni Henry si Jasper, na mukhang seryoso, at tumawa, sapat na ba ang aking paglalarawan? Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabi kay Henry, sa tingin mo, maaaring kamag-anak si Dean kay Fabian. Natigilan si Henry. Napakamot siya ng ulo at sinabing, hindi ko talaga naisip ang tungkol dito. Kasabay ng mahinang paghinga, hinimas ni Jasper ang tungki ng kanyang ilong at sinabing, kailangan natin ng ilang oras para kumpirmahin ang bagay na ito, ngunit pinaalalahanan mo ako nito. Sa panahong ito, ang aking atensyon ay ganap na nasa stock market at hindi na ako nag-iingat kay Fabian. Buti na lang at napaalalahanan mo ako sa tamang panahon. Nakaramdam ng hiya si Henry nang marinig ang mga salitang ito. Mr. Lane. Kumatok si Jake sa pinto at pumasok para matakpan ang usapan. Nagsimula na ang mga transaksyon, novel drama. Labas tayo. Pansamantalang inalis ni Jasper ang mga iniisip sa kanyang isipan, tumayo, at sinabi. Matapos magsara ang Dow Jones Index, opisyal na nagsimula ang ikalawang araw ng kalakalan. Pagdating niya sa trading hall, narinig ni Jasper ang mga boses at ang may sensinang pag-click sa keyboard. Sa totoo lang, mas gusto niya ang ginagawa niya ngayon kaysa makipag-away sa mga tulad ni Fabian. Sa malaking screen, may footage ng mga sentro sa Waterhoof City at Harbor City sa magkabilang panig. Sa loob ng sentro sa Waterhoof City, naroon din si Lord Alvarado sa pagkakataong ito. Nagkatinginan ang dalawa sa screen at ngumiti sa isa't isa. Walang binanggit ang hindi kasiya siyang karanasan. Kahapon, lahat sila ay nasa hustong gulang, at alam nila kung paano itago ang kanilang mga emosyon. Si Kayden ay namamahala pa rin sa Harbor City. Bagamat abala si Kayden, wala siyang pagpipilian. Ang paghaharap sa Quantum Fund ay ang pinakamahalagang bagay ngayon, kaya kinansela ni Kayden ang lahat ng kanyang mga pribadong biyahe. Gagamitin din niya ang araw upang harapin ang mga kagyat na opisyal na tungkulin na kailangang personal na hawakan ng kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi siya mas magaling kay Jasper. Lahat, pagkatapos ng trading hours na tapos kahapon, napag-usapan namin ang action arrangements ngayon. Gayunpaman, wala si Lord Alvarado noong panahong iyon. Ngayon, gusto kong tanungin si Lord Alvarado, mayroon ka bang magkakaibang opinyon? Parang ibang tao si Lord Alvarado sa screen. Nagkibit-balikat siya at mahinahong sinabi, wala akong kalaban-laban. Nagsalita si Jasper pagkatapos tumango, very well, since everyone has no other opinions, then today I will implement the decision I introduced before. Sa prosesong ito, ang lubos na pagtutulungan ng dalawang sentro sa Waterhoof City at Harbor City ay pinakamahalaga. Pakiusap ding unawain na alam ng Norrites City ang iyong mga pagkalugi at panggigipit, at hindi namin sinasadyang ipagkanulo o iiwan ang magkabilang panig. Maghuhukay tayo ng sarili nating libingan kung gagawin natin iyon. Ngunit katulad nito, mangyaring siguraduhin na makipagtulungan sa akin. Masyadong malakas ang kalaban at kung mayroon pa tayong panloob na pagtatalo, maaari na tayong sumuko sa labanang ito.
Alam ng lahat kung sino ang kausap ni Jasper at lahat sila ay nagbahagi ng tacit understanding. Samantala, pinananatili ni Lord Alvarado ang isang nakaka-relax at casual na hitsura. Hindi lang siya nagpakita ng pagkadismaya, siya rin ang unang nagsalita pagkatapos magsalita ni Jasper. Oo, suportado ko talaga. Ito, sa sandaling ito, nagsimulang mag-refresh ang siksik na stream ng data sa malaking gitnang screen. Ang hindi mabilang na mga numero na kumakatawan sa napakalaking kayamanan ay patuloy na nagbabago. Ang bawat porsyento ay nangangahulugan ng daloy ng 10-10 bilyong dolyar ng kayamanan. Huminga ng malalim si Jasper at sinabing, "Bueno, magpalat tayo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1539. Ang ikalawang araw ng kalakalan ay puno ng puot sa simula pa lamang. Ang paghaharap sa pagitan ng kabisera ng Summerland at kabisera ng Wall Street, na nakakuha ng pandaigdigang atensyon mula sa unang segundo ng ikalawang araw ng pangangalakal, ay naging sanhi ng mga tao sa buong mundo na nanunood ng Dow Jones Index na hindi alam ang tensyon mula sa nakaraang araw. Summerland External Development Bank Headquarters sa Waterhoof City. Hinawakan ni Tony ang tasa at tiningnan ang impormasyon ng transaksyon sa screen ng computer ng may malalim na tingin. Sa malaking conference room na ito ay higit sa 100 ng mga computer. 2 hanggang 3 tao ang nakaupo sa harap ng bawat computer. Hindi dahil sa walang pera ang development bank para bigyan ang lahat ng computer, ngunit ang 2 o 3 taong ito ay may kanya-kanyang tungkulin at sariling mga gawain na dapat tapusin. Kaya kailangan nilang magtulungan. Mr. Pratt, hindi tama ang mga bagay-bagay. Isang binata na may salamin na kasing kapal ng ilalim ng bote ng beer, na nakaupo sa harap ng computer na pinakamalapit kay Tony, ang nagtaas ng ulo na may kaba at seryosong ekspresyon. Sa sandaling magbukas ang quantum fund ngayon, ang kanilang layunin ay napakalinaw. Inilunsad nila ang pinakamabangis na OpenSea laban sa lahat ng posisyon ng JW Foundation. Sa kasalukuyan, ang JW Foundation ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ayon sa aming pre-analysis, posible talaga para sa quantum fund na gawin ito. Mayroong 2 pagpipilian kung pagsasamahin namin ang pagganap ng JW Foundation kahapon sa pinakamahusay na tugon na inaasahan namin. Alinman sa pansamantalang pag-abandona sa isang bahagi ng kanilang mga posisyon, o pag-iingat sa quantum fund sa sektor na pinaka-agresibong pinaglalaban nilang dalawa. Ang 2 pagpipiliang ito ay bawat isa ay may mga kalamangan at kahinaan, ngunit ginawa ng JW Foundation ang pangatlong pagpipilian. Pinanood ni Tony ang data ng transaksyon habang nakikinig sa ulat ng kanyang nasasakupan. Upang makapaglingkod bilang kalihim general sa isang bangko na kasing halaga ng development bank, hindi lang kailangan ni Tony na gumamit ng mga paraan sa politika kundi kailangan din ng mga kahanga-hangang propesyonal na kasanayan. Naunawaan niya kaagad ang kasalukuyang sitwasyon. Bahagyang nakasimangot, sinabi ni Tony, walang pakialam si Jasper sa posisyon na inaatake, ngunit sa halip ay naglunsad siya ng kaso laban sa base camp ng Quantum Fund. Tama iyan. Tumayo ang binata at naglakad papunta sa computer na nasa harap ni Tony. Pagkatapos, ginamit niya ang keyboard at mouse para magbukas ng trading chart at sinabing, ito ang stock market ng Lehman Investment Bank. Ang Lehman Investment Bank ay hindi lamang naglagay ng pinakamalaking pamumuhunan sa quantum fund sa lahat ng mga kapitalista sa Wall Street sa pagkakataong ito, isa rin ito sa pinakamalaking shareholder ng quantum fund. Mula sa pananaw na ito, kung si Jasper ay naglunsad ng isang paghihiganting pag-atake sa Lehman, ito ay mapapatawad. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Tony. Pagkatapos, sinabi ng binata, ang problema ay ang Lehman Investment Bank ay masyadong malaki. Ang kasalukuyang punong guro at pinansyal na leverage ni Jasper ay halos hindi umabot sa antas ng 100 bilyong US dollars. Maaari niyang subukang guluhin ang malaking balanse ng Lehman, ngunit imposibleng hindi niya naisip ang mga kahihinatnan ng ganap na galit na Lehman. Tumango ang binata, itinaas ang kanyang salamin, at mahinahong sinuri, sa kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ng kapital ng Wall Street ay pinagsama-sama. Maging ang Colossal Investments, na may pinakamagandang relasyon sa si Jasper, hindi piniling tumayo sa tabi ni Jasper.
Makikita na ang OpenSea ni Jasper laban sa Lehman Investment Bank ay malamang na ituring ng buong kabisera ng Wall Street bilang provokasyon para sa isang ganap na digmaan. Wala silang dahilan para hindi lumaban. Yung punk. Bumungad sa isip ni Tony ang confident na mukha ni Jasper. Kumunat ang noo niya. What the hell is he trying to do? Sandaling nag-alinlangan ang binata at nagmungkahi. Mr. Pratt, gusto mo bang ipaalala kay Jasper? Novel drama. Sinulyapan siya ni Tony at sinabing, remind him. Sa anong kapasidad at posisyon mo gustong gawin iyon? Hindi tulad ng hindi mo alam na kinakatawan natin ang gobyerno. Sa kritikal na sandali na ito, kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa lahat, ngunit hindi natin magagawa ang ating sarili. Hindi mabilang na mga mata ang nakatingin sa amin sa kabilang panig ng Pasipiko. Nagmamadaling sumagot ang binata, hindi ko ito pinag-isipan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1540. Itinaas ang kanyang kamay at inilagay ang mainit na tasa ng tsaa sa mesa. Sinabi ni Tony, Parker, ilang taon ka nang nagtrabaho sa SBS Bank? 4 na taon, Ginoo, sagot ni Parker. Bueno, ang 4 na taon ay hindi masyadong maikli. Makahulugang pagpapatuloy ni Tony, naaalala ko na dumating ka rin sa punong tanggapan habang umaakyat ka ng bawat baitang mula sa ibaba. Sa oras na iyon, sa tingin ko ako ang naglabas ng iyong paglilipat at ulat ng pagsusuri. Naaalala ko na ang iyong pagsusuri mula sa mga nakatataas ay nagsasaad na ikaw ay napaka-propesyonal sa trabaho at may magagandang ideolohiya at kamalayan. At simula nang dumating ka sa headquarters, napakahusay mong gumanap. Ngayon, ikaw lang ang pinuno ng departamento sa ilalim ng edad na 35. Ilang beses akong tinanong ni Old Frank mula sa Securities Regulatory Commission para sa iyo, ngunit palagi akong tumatanggi. Sa iyong kakayahan, maaari kang magtrabaho ng husto para sa isa pang 2 taon, at pagkatapos ay italaga upang maging isang regional bank president man lang. Nagmamadaling ngumiti si Parker at sinabing, Sir, ito po ang inaasahan kong gawin. Salamat sa paggabay. Hindi kita gaanong ginabayan. Mayroon kang ganoong kakayahan, kaya walang makakapigil sa iyong pag-unlad. Napangiti si Tony. Napatitig siya bigla kay Parker at sinabing, Alvarado ang apelyido mo. Naaalala ko ang iyong bayan ay nasa Hilagang Kanluran, ngunit ang iyong ninuno ay mula sa Timog. Si Bruce Alvarado ang tatay mo, tama ba? Ngumiti ng pilit si Parker Alvarado. Isa siyang Alvarado. Siya rin ay kapatid ni Lord Alvarado. Gayunpaman, ang landas na kanyang tinahak ay nagdulot sa kanya na hindi niya magawang sakupin ang pamilya Alvarado na pinahahalagahan ang mga mababang profile na individual. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagsisikap para sa pamilya. Sa trabaho, lagi niyang isinasaisip ang mga tagubilin ng mga ninuno ng pamilya, at kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Alam ito ni Tony, ngunit hindi siya nagulat. Kung tutuusin, para sa mga taong ka-level ni Tony, maraming tinatawag na sikreto ay hindi naman talaga sikreto. Bukod dito, bilang kanyang direktang boss, ito ay isang bagay na hindi maaaring hindi malaman ni Tony. Opo, sir, pag-amin ni Parker, pinalakas ang sarili. Ang kapatid mo ay nakikipagtulungan kay Jasper, at narito ka sa isang mahalagang trabaho. Ang etika ay nagdidikta na hindi mo dapat hawakan ang mga bagay na ito upang maiwasan ang hinala. Mahinahong sabi ni Tony. Nang makita niyang gustong magpaliwanag ni Parker, ikanaway niya ang kanyang kamay para pigilan siya at nagpatuloy, hindi na kailangang sabihin, bagamat maraming interes ang kasangkot, kayong magkakapatid ay may napaka-espesyal na pinagmulan, at ang mga pangkalahatang tuntunin ay hindi naaangkop sa inyo. Hindi sasamantalahin ng Alvarados ang maliit na bagay na ito para makakuha ng anumang benepisyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naging seryoso ang ekspresyon ni Tony. Ngunit kailangan mong tandaan kung ano ang kalikasan ng bagay na ito ngayon. Bukod sa katotohanan na kailangan kong magulat sa Pangulo araw-araw, mayroong hindi mabilang na mga departamento at mga tao na nagbibigay pansin sa amin kahit nasa Swallow Capital, sa ilalim mismo ng paanan ng mga emperador ng Summer. Ikaw ay mula sa isang prestihiyosong pamilya, at mayroon kang likas na sensitibong pagkakakilanlan, kaya kapag ginawa mo ang mga bagay, dapat mong tandaan ang iyong tungkulin. Nakontak mo ba ang kapatid mo kahapon? Novel drama.
Dahil sa sinabi ni Tony, pagpawisan si Parker. Bago makapagsalita si Parker, walang pakialam na sinabi ni Tony, huwag mong isipin na walang nakakaalam ng iyong ginagawa. Tsaka kung ayaw mong malaman ng mga tao, dapat hindi mo na ginawa in the first place. Kung malalaman ko ang tungkol dito, sa palagay mo ba ay walang kamalay-malay ang mga taong iyon mula sa mga departamento sa Swallow Capital na espesyal na kinuha para panoorin ang mga anak ng aristokrasya? Wala akong ibang ulterior motives para sabihin ito sa iyo. Optimistic din ako sa kakayahan mo at hindi ko kayang makita kang napunta sa maling landas, kaya naman pinaalalahanan kita. Higit sa lahat, wala kang sinabi sa kapatid mo na hindi dapat, kaya dapat behave ka. Understand.